Mamatay ka na tala. Sayang naman ang insurance money kung mabubuhay ka pa. Ang mga salitang iyon ni Rafael ay tila mas malamig pa sa buhos ng ulan na lumulunod sa akin ngayon. Nakatiwarik ang aking sasakyan at sa bawat pagpatak ng dugo mula sa aking noo ay unti-unting nanlalabo ang aking paningin. Sa di kalayuan, sa ilalim ng isang itim na payong, nakatayo sila, ang aking asawa at ang aking matalik na kaibigan, ang makintab na sapatos ni Rafael at ang pulang takong ni Isabel ay nanatiling tuyo at malinis, habang ako ay unti-unting nilalamon ng putik at dilim. Nakita ko ang paghagis ni Rafael ng isang bagay sa loob ng wasak na bintana, ang aming wedding ring. Hindi ako nagmakaawa. Sa aking huling hininga, hindi takot ang aking naramdaman, kundi isang nag-aalab na puot. Pinilit kong imulat ang aking mga mata upang isabuhay sa aking isipan ang kanilang mga mukha. Tila kumidlat sa kalangitan kasabay ng paglamon ng apoy sa bakal na kabaong na kinalalagyan ko. Ngunit ang hindi nila alam, sa gabing iyon, hindi ang katawan ko ang natupok, kundi ang kahinaan ng isang asawang nagmahal ng labis. Bobo, tanga. Wala ka na bang ibang ginawa kundi perwisyuhin ako? Manang-mana ka talaga sa nanay mong walang silbi. Ang matinis na sigaw na yon ay tumagos sa makapal na pader ng mansyon ng mga Kastanyeda at sumaksak diretso sa puso ng babaeng nakatayo sa labas ng gate. Si Mara Villaseñor na nakasuot ng isang puting uniforme ng nurse na medyo maluwag sa kanyang payat na katawan ay napahigpit ang hawak sa brown envelope na kanyang dala. Ang init ng tanghaling tapat ay tila hindi niya alintana sapagkat mas nakapapaso ang lamig na dulot ng boses na narinig niya mula sa loob. Alam niya kung kanino galing ang boses na yon at alam niya rin kung sino ang sinisigawan nito. Humugot siya ng malalim na hininga. Pilit pinakalma ang nanginginig niyang mga kamay na puno ng kalyo. Mga kalyong ebidensya ng 2 taong pagtatago at paghihirap sa mga slums ng Maynila para lang makaipon ng pamasahe pabalik dito. Mula sa maliit na siwang ng gate, nasilip ni Mara ang hardin na dati niyang inaalagaan. Ngunit hindi ang mga nalantang rosas ang kumuha ng kanyang atensyon, kundi ang isang maliit na bata na nakaluhod sa mainit na semento. Si Leia, ang kanyang anak. Ang 7 taong gulang na batang dati ay punong-puno ng tawa, ngayon ay nanginginig habang pinupulot ang mga bubog ng basag na baso gamit ang kanyang mga kamay. Sa tabi nito ay nakatayo si Isabel, ang babaeng tinuring niyang kapatid na ngayon ay nakapameywang at dinuduro ang bata. Ang mas masakit pa sa eksenang yon ay ang lalaking nakaupo sa veranda. Nagbabasa ng dyaryo at humihigop ng kape, tila walang naririnig at walang pakialam sa nangyayari. Si Rafael, ang ama na nangakong poprotektahan ng kanilang prinsesa, ngayon ay hinahayaan na lamang itong apihin ng ibang tao. Pakiramdam ni Mara ay may bumabara sa kanyang lalamunan, isang mapait na lasa ng apdo at dugo dahil sa diin ng pagkakagat niya sa kanyang labi. Gusto niyang wasakin ang gate, gusto niyang tumakbo at yakapin ang kanyang anak, gusto niyang isigaw na narito na si Mama. Ngunit alam niyang sa sandaling gawin niya iyon, mawawala ang lahat ng pinaghirapan niya. Wala siyang laban. Siya ay patay na sa mata ng batas. At ang babaeng nakatayo sa labas ay walang iba, kundi isang hamak na aplikante na nagbabaka sakaling matanggap bilang tagapag-alaga. Ang tanging sandata niya ngayon ay ang kanyang bagong mukha na binago ng peklat at surgery at ang pangalang Mara na hiram lamang sa isang namayapang kaibigan. Inayos niya ang kanyang salamin, pinahid ang butil ng pawis sa kanyang noo, at pinindot ang doorbell nang may halong takot at determinasyon. Ang pagbukas ng pinto ay hudyat ng kanyang pagpasok sa impyerno. Sinalubong siya ni Aling Corazon, ang matandang katulong na halos hindi na makalakad sa sobrang katandaan. Baka sa mukha ng matanda ang pagod at lungkot. Ngunit nang makita nito si Mara, isang tipid na ngiti lamang ang isinukli nito. Hindi siya nakilala.
Dinala siya nito sa sala, kung saan nakaupo si Isabel na tila isang reyna sa tronong hindi naman kanya. Sinuri siya nito mula ulo hanggang paa. Ang mga mata ay puno ng paghuhusga at paghamak. Ikaw ba ang nirecommend ng agency? Tanong ni Isabel, habang hindi man lang binibitawan ang hawak na cellphone. Masyado kang payat. Baka naman hindi mo kayang buhatin ang biyenan ko. Ayoko nang tatanga-tanga dito, naintindihan mo? Opo, ma'am. Sagot ni Mara sa isang boses na mababa at garalgal, ibang-iba sa boses na kilala nila noon. Sanay po ako sa trabaho. Gagawin ko po ang lahat. Habang nagsasalita si Mara, ang kanyang mga mata ay pasimpleng gumala sa paligid. Nakita niya si Leia na pumasok sa sala, dala ang isang basahan. Ang bata ay hindi umiimik. Ang mga mata ay nakatuon lamang sa sahig. Napansin ni Mara na may itinatago ang bata sa likuran nito habang naglalakad patungo sa kusina. Isang lumang manika. Ang manikang tinahipan ni Tala gamit ang mga retaso ng kanyang lumang bestida noong ikalawang kaarawan ni Dihalia. Puno na ito ng dumi at may punit sa braso, ngunit yakap-yakap ito ng bata na tila ito na lamang ang natitirang kakampi niya sa mundo. Parang pinipiga ang puso ni Mara. Ang kanyang anak, na dapat ay naglalaro ng mga bagong laruan, ay kumakapit sa isang alaala ng inang akala niya ay iniwan na siya. Biglang lumingon si Rafael mula sa kanyang kinauupuan nang marinig ang boses ni Mara. Saglit itong natigilan at tinitigan siya ng matagal. Napahigpit ang hawak ni Mara sa laylayan ng kanyang uniforme. Nakilala ba siya nito? Ang tibok ng puso niya ay tila dagundong ng tambol sa kanyang dibdib. Ngunit pagkaraan ng ilang sandali, bumalik si Rafael sa pagbabasa at nagsalita nang hindi tumitingin. Basta siguraduhin mong hindi mag-iingay ang matanda. Ayoko ng istorbo sa gabi. Kung hindi mo kaya, umalis ka na ngayon din. Ang bawat salita ay parang patalim. Ganoon na lamang ba kadali para kay Rafael na balewalain ang sarili niyang ama? Tinanggap ni Mara ang trabaho sa halagang mas mababa. Pa sa minimum wage, isang insulto para sa isang lisensyadong nurse at dating may-ari ng bahay na ito. Ngunit wala siyang pakialam sa pera. Ang kailangan niya ay makapasok. Nang gabing iyon, dinala siya ni Aling Corazon sa magiging kwarto niya. Ito ay ang dating bodega sa likod ng kusina. Masikip, maalikabok, at amoy luma. Walang bintana. Tanging isang maliit na bumbilya ang nagbibigay liwanag. Inilapag ni Mara ang kanyang kakarampot na gamit sa isang sira-sirang papag. Naupo siya at tumingin sa isang maliit na basag na salamin na nakasabit sa dingding. Ang mukhang nakatingin pabalik sa kanya ay hindi na ang mukha ng isang masayahin at eleganteng si Tala. Ito ay mukha ng isang babaeng dumanas ng apoy at bagyo. May peklat sa pisngi na hindi kayang takpan ng anumang pulbos. Hinaplos niya ang peklat na yon habang ang mga luha ay tahimik na dumadaloy sa kanyang pisngi. Sa dinami-dami ng bagyo na sinuong ko para sa kanya, bakit ako pa ang naiwan sa ulan? At bakit ang anak ko pa ang kailangang magbayad sa kasalanang hindi naman niya ginawa? Sa katahimikan ng gabi, sa ilalim ng bubong na dati ay pagmamay-ari niya, ipinangako ni Mara sa kanyang sarili na ito na ang huling beses na iiyak siya dahil sa awa. Ang susunod na mga luha na papatak sa bahay na ito ay manggagaling sa mga taong umapi sa kanila. Humiga siya sa matigas na papag, niyakap ang sarili, at nakinig sa tunog ng ulan sa labas na tila kasabay na umiiyak ng kanyang puso. Ang silid ni Don Eusebio ay amoy gamot at luma, isang pinaghalong sangang-sang ng disinfectant, at inaamag na hangin na tila hindi nadadalaw ng sikat ng araw. Ito ang unang umaga ni Mara sa kanyang tungkulin, at ang bigat ng kapaligiran ay dumadagan sa kanyang dibdib habang pinupunasan niya ang braso ng matanda. Payat na ang dating matikas na Don. Ang kanyang balat ay kulubot at maputla, habang ang kanyang paghinga ay mababaw at tila hirap na hirap. Sa bawat dampi ng basang bimpo sa balat ng kanyang biyenan,
Naalala ni Mara ang mga panahong tinatawag siya nitong anak. Ang mga panahong ipinagtatanggol siya nito laban sa mga mapanghusgang kamag-anak. Ngayon, ang taong iyon ay nakaratay na lamang, walang kalaban-laban sa sarili niyang pamamahay. Isang matinis na tunog ng kampanilya mula sa hardin ang pumutol sa katahimikan ng silid. Iyon ang hudyat na kailangan na siya sa baba. Nagmamadaling inayos ni Mara ang kumot ni Don Eusebio at humalik sa noo nito bago lumabas. Sa hardin, nakita niya ang isang eksenang nagpakulo ng kanyang dugo. Ngunit kailangan niyang lunukin ang kanyang galit kasabay ng pagyuko ng ulo bilang isang utusan. Nagpapatawag ng tea party si Isabel. Nakaupo ito sa gitna ng mahabang mesa. Suot ang isang mamahaling floral dress na nagpapatingkad sa kanyang maputing balat habang pinaliligiran ng mga kaibigan niyang kapwa Donya. Ang mesa ay puno ng matatamis na pagkain at mamahaling tsaa, ngunit ang sentro ng atensyon ay hindi ang pagkain, kundi ang batang nakatayo sa gilid na parang isang display sa museo. Si Leia. You know naman, ever since her mother died, naging ganyan na siya. Ang sabi ni Isabel habang humihigop ng tsaa. Ang boses ay puno ng pekeng awa. She doesn't talk. Kahit anong gawin naming pagmamahal ni Rafael, she's so broken. Minsan nakakapagod na rin pero syempre, as a mother figure, tinitiis ko na lang. Ang mga bisita ay nagpalitan ng mga tingin at bulong-bulungan na puno ng habag. Hindi para sa bata, kundi para kay Isabel. Tila ba isang napakabigat na krus ang mag-alaga ng anak ng iba. Samantala, si Leia ay nakayuko lamang, ang kanyang maliliit na kamay ay nilalaro ang laylayan ng kanyang lumang damit na kupas na ang kulay. Leia, maghi ka naman sa mga tita mo. Don't be rude. Utos ni Isabel. Ang tono ay matamis, ngunit ang diin ay nagbabadya ng banta. Umiling lang si Leia at umatras ng bahagya. Nakita ni Mara ang mabilis na pag-iiba ng timpla ng mukha ni Isabel. Mabilis nitong hinablot ang braso ng bata. Ang kanyang mahahabang kuko ay bumaon sa malambot na balat ni Leia. Bagamat nakangiti pa rin sa mga bisita, ang higpit ng hawak ay sapat na upang mapapikit ang bata sa sakit. Hayaan mo na, Mars. Baka nahihiya lang. Awat ng isang bisita. Binitawan ni Isabel si Leia ng marahas. Go inside. Wala kang silbi dito. Tumakbo ang bata papasok ng bahay at sa bawat hakbang nito palayo ay parang tinatapakan din ang puso ni Mara. Gusto niyang ibuhos ang mainit na tsaa sa mukha ni Isabel, ngunit alam niyang hindi pa ito ang tamang panahon. Sa halip, tahimik siyang nagligpit ng mga pinggan. Ang kanyang mga mata ay nag-aapoy sa puot habang pinakikinggan ang tawanan ng mga babaeng walang alam sa tunay na demonyong kaharap nila. Nang matapos ang party at makatulog na ang mga amo sa kanilang tanghaliang siesta, hinanap ni Mara si Leia. Natagpuan niya ang bata sa likod ng bahay, nakaupo sa ilalim ng puno ng mangga. Yakap-yakap pa rin ang sira-sirang manika. Dahan-dahang lumapit si Mara. Hawak ang isang maliit na bagay na nakabalot sa papel de hapon. Umurong si Leia nang makita siya. Ang takot ay agad na rumehistro sa mga mata nito. Sanay na ang bata na ang paglapit ng matatanda ay nangangahulugan ng pananakit o sigaw. Huwag kang matakot! Bulong ni Mara sa pinakamalambing na boses na kaya niyang ibigay. May regalo ako sa'yo. Iniabot niya ang maliit na balot. Tinitigan ito ni Leia ng may pagdududa. Dahan-dahang binuksan ni Mara ang papel at tumambad ang isang bilog at pulbosong pagkain. Polvoron. Ito ang paborito ni Leia noong bata pa ito, ang tanging candy na ginagawa noon ni Tala tuwing linggo. Ang amoy ng tostang harina at gatas ay tila nagdalala ng isang pamilyar na alaala sa hangin. Kumuha si Leia ng kapirasong tingin kay Mara. Tila tinatantiya kung ligtas ba ito. Nang makita niya ang sinseridad sa mga mata ng nurse, dahan-dahan niyang inabot ang polvoron.
Hindi niya ito kinain. Sa halip, inilapit niya ito sa kanyang ilong at inamoy. Isang butil ng luha ang tumakas mula sa kanyang mata at gumulong sa kanyang pisngi na may bahid ng dumi. Pagkatapos ay maingat niya itong ibinalot muli at isinilid sa kanyang bulsa, tila isang kayamanan na kailangang itago upang hindi mawala. Ang simpleng galaw na yon ay dumurog sa puso ni Mara. Ang kanyang anak ay uhaw na uhaw sa kalinga na kahit ang isang pirasong pagkain ay itinuturing nitong ginto. Gusto sana niyang yakapin ang bata, ngunit narinig niya ang boses ni Aling Corazon na tinatawag siya. Nagmamadali siyang tumayo at nag-iwan ng isang pangako sa hangin na babalikan niya ito. Kinagabihan, ang mansyon ay nabalot sa isang nakabibinging katahimikan. Lahat ay tulog na, maliban kay Mara na hindi dalawin ng antok. Ang kanyang isipan ay puno ng mga plano at pag-aalala. Nagpasya siyang silipin muli si Don Eusebio bago siya matulog. Ang pasilyo ay madilim. Tanging ang sinag ng buwan mula sa bintana ang nagbibigay liwanag sa kanyang dinaraanan. Ang sahig na kahoy ay tila nakiisa sa kanyang pag-iingat sapagkat hindi ito lumikha ng anumang ingay sa bawat hakbang niya. Nang makalapit siya sa pinto ng kwarto ni Don Eusebio, napahinto siya. Ang pinto ay bahagyang nakabukas. May naririnig siya mula sa loob. Hindi ito hilik, kundi isang tunog ng pagpupumiglas, ang tunog ng tela na ikinikis-kis sa tela, at ang mahina at pigil na ungol ng isang taong hirap na hirap huminga. Ang kaba sa dibdib ni Mara ay biglang sumiklab. Dahan-dahan niyang itinulak ang pinto ng kaunti pa upang makasilip. Ang kanyang nakita ay nagpatigil ng kanyang mundo. Sa loob ng madilim na silid, nakatayo si Rafael sa tabi ng kama ng kanyang ama. Ang kanyang likod ay nakaharap sa pinto. Ang kanyang mga balikat ay nakataas at naninigas sa puwersa ng kanyang ginagawa. Nakadagan ang kanyang buong bigat sa isang unan na nakatakip sa mukha ng matanda. Ang mga kamay ni Don Eusebio ay mahinang kumakawag sa ere, pilit na inaabot ang braso ng kanyang anak, ngunit wala itong lakas. Unti-unting bumabagal ang paggalaw ng mga kamay ng matanda, habang si Rafael ay nanatiling walang imik, determinado at malamig, tinatapos ang buhay ng taong nagbigay sa kanya ng lahat. Ang pilak na bandehang hawak ni Mara ay dumulas mula sa kanyang nanginginig na mga daliri at bumagsak sa sahig. Ang matinis na tunog ng bakal na humampas sa kahoy ay tila kulog na bumasag sa nakabibinging katahimikan ng kwarto. Agad na napapitlag si Rafael. Ang una na hawak niya ay nahulog mula sa kanyang mga kamay habang mabilis siyang lumingon sa pinto. Ang kanyang mukha ay putla at puno ng takot na mahuli. Hindi nag-aksaya ng panahon si Mara. Sa halip na ipakita ang kanyang pagkabigla at galit, agad siyang tumakbo papasok sa silid. Ang kanyang mukha ay rehistrado ng labis na pag-aalala. Tila ba wala siyang nakitang krimen, kundi isang medikal na emergency lamang. "Sir! Sir Rafael!" Sigaw niya habang mabilis na lumalapit sa kama. "Ano pong nangyayari? Inaatake po ba si Don Eusebio? Narinig ko po ang ungol niya mula sa labas." Agad na inayos ni Mara ang unan sa ilalim ng ulo ng matanda at sinuri ang pulso nito, sadyang hindi tumitingin sa mga mata ni Rafael upang bigyan ito ng pagkakataong magtago sa sarili nitong kasinungalingan. Ang dibdib ni Don Eusebio ay mabilis na tumataas baba, habol ang hininga, at ang kanyang mga mata ay nanlalaki sa takot habang nakatingin sa kanyang anak. Napahawak si Rafael sa gilid ng kama, pilit na pinapakalma ang sarili habang inaayos ang gusot sa kanyang polo. Ang kanyang boses ay garalgal nang sumagot siya. Oo. Inaatake siya. Tinatry ko lang siyang ayusin ang unan niya dahil parang hindi siya makahinga. Ang lampa mo naman. Bakit ka nang babagsak ng gamit? Mabilis na ibinaling ni Rafael ang sisi kay Mara. Isang klasikong galawan ng taong nagtatago ng pagkakasala. Tumungo si Mara. Tinanggap ang insulto upang ilayo ang hinala.
Pasensya na po, sir. Nagulat lang po ako. Ako na po ang bahala sa kanya. Kukuha po ako ng tubig at gamot. Hindi na nagtagal si Rafael. Mabilis itong lumabas ng kwarto na parang may humahabol sa kanya, ni hindi man lang lumingon sa ama na muntik na niyang paslangin. Nang masiguro ni Mara na wala na ang kanyang asawa, agad niyang nilock ang pinto. Ang kanyang mga tuhod ay nanghina at napaupo siya sa gilid ng kama. Ang galit na kanina pa niya pinipigil ay gumuhit sa kanyang mukha. Gusto niyang sumigaw. Gusto niyang habulin si Rafael at saksakin ito sa dibdib. Ngunit alam niyang hindi yun ang paraan. Binalingan niya si Don Eusebio. Ang matanda ay nakatitig sa kanya. May luha sa gilid ng mga mata nito. Hinawakan ni Mara ang kamay ng biyenan. Ang balat nito ay tuyo at malamig na parang papel. "Ligtas na po kayo," bulong ni Mara. "Nandito na ako." Tumayo siya at tinungo ang mesa kung saan nakalagay ang mga gamot ng matanda. Bilang isang dating nurse at medic, alam niya ang bawat gamot na kailangan ng biyenan niya. Kinuha niya ang bote ng gamot sa puso na laging iniinom nito bago matulog. Binuksan niya ito at inamoy. Isang matapang at mapait na amoy ang agad niyang napansin, malayo sa pamilyar na samyo ng karaniwang gamot sa maintenance. Ibinuhos niya ang laman sa kanyang palad. Sa labas, mukhang tama ang mga kapsula, ngunit nang buksan niya ang isa, napansin niya ang pulbos na may kakaibang halo ng kulay. May mali. Hindi ito ang dapat iniinom ni Don Eusebio. Isa itong malakas na pampahina na unti-unting nagpapabigat sa kanyang katawan at nagdudulot ng labis na panghihina. Kaya pala palagi siyang antukin at walang lakas. Hindi pala simpleng karamdaman ang dahilan. May taong nagpakialam sa kanyang iniinom. Nanginig ang panga ni Mara. Mabilis niyang itinago ang mga kapsula sa kanyang bulsa at pinalitan ng mga bitaminang dala niya, kahawig ng orihinal upang hindi magdulot ng hinala. Kumuha siya ng tubig at maingat na tinulungan ang matanda na uminom. Habang marahan niyang hinihimas ang likod ni Don Eusebio upang makapagpahinga ito ng maayos, naramdaman niya ang mahinang ngunit mahigpit na paghawak ng matanda sa kanyang braso. Dahan-dahang iminulat nito ang kanyang pagod na mga mata. Tila may nais sabihin, isang lihim na matagal nang hinihintay na mabunyag. Sa ilalim ng malamlam na ilaw ng lampshade, tinitigan nito si Mara. Ang gamot na pampakalma ay nagsisimula ng mawala ng epekto at ang diwa ng matanda ay bahagyang luminaw. Bulong ng matanda. Ang boses ay basag at mahina. "Anak ko." Napahinto si Mara. Ang puso niya ay tila piniga. Sa loob ng 2 taon, walang sino man ang tumawag sa kanya sa tunay niyang pangalan ng may pagmamahal. Pilit niyang pinigil ang paghikbi. Inayos niya ang kumot ng matanda at inilapit ang kanyang bibig sa tainga nito. "Magpahinga na po kayo, pa. Hindi ko po kayo iiwan. Pangako." Nang makatulog na ang matanda, lumabas si Mara ng kwarto. Ang kanyang misyon ngayong gabi ay hindi pa tapos. Ang pagligtas kay Don Eusebio ay simula pa lamang. Kailangan niyang iparamdam sa mga halimaw na may nakatingin sa kanila. Kailangan niyang simulan ang paglalaro sa kanilang mga utak. Dahan-dahang tinungo ni Mara ang mamararaang master's bedroom. Alam niyang nasa banyo si Isabel dahil naririnig niya ang lagaslas ng shower mula sa loob. Habang si Rafael ay malamang na nasa baba, umiinom ng alak para pakalmahin ang sarili. Pinihit niya ang doorknob at pumasok sa kwartong dati ay kanlungan ng kanyang pag-ibig. Ngunit ngayon ay pugad na ng pagtataksil. Ang kwarto ay puno ng mga gamit ni Isabel, mga mamahaling bag, nagkalat na sapatos, at ang amoy ng matapang na pabango nito na sumasakal sa hangin. Tinungo ni Mara ang vanity mirror. Doon, nakatayo ang isang malaking picture frame ng kasal ni na Rafael at Isabel. Masaya sila, nakangiti. Tila walang bahid ng dugo ang kanilang mga kamay. Dumukot si Mara sa kanyang bulsa. Inilabas niya ang isang lumang litrato, ang litrato ng kasal nila ni Rafael
na nakuha niya mula sa isang kahon na itinapon nila sa bodega. Ngunit binago niya ito gamit ang pulang lipstick na nakuha niya sa basurahan ni Isabel kanina. Ginuhitan niya ng pula ang mga mata sa litrato na para bang lumuluha ito ng dugo. Ipinatong niya ang litratong yon sa ibabaw ng mesa, nakasandal sa salamin kung saan siguradong makikita ito ni Isabel paglabas ng banyo. Pagkatapos ay mabilis ngunit tahimik siyang lumabas ng kwarto at bumalik sa dilim ng pasilyo, naghihintay. Ilang sandali pa, ang katahimikan ng gabi ay muling binasag. Hindi ng isang nahulog na bandeha, kundi ng isang matinis at puno ng sindak na tili ni Isabel. "Ah! Rafael! Rafael!" Napangiti si Mara sa dilim. Ang takot ay nagsisimula nang gumapang sa ugat ng kanyang mga kaaway. Ito ang unang gabi na hindi sila makakatulog ng mahimbing at sisiguraduhin niyang ito na ang magiging simula ng kanilang bangungot. Ang paligid ng simbahan ng Quiapo ay puno ng usok mula sa mga kandilang itinitirik ng libu-libong deboto na naghahanap ng himala. Sa gitna ng dagat ng mga tao, nakatayo si Mara. Suot ang isang simpleng t-shirt at pantalon. Ang kanyang mukha ay nakatago sa ilalim ng isang itim na sombrero. Ang amoy ng sampagwita at natutunaw na wax ay humahalo sa mainit na hangin ng Maynila. Ngunit para kay Mara, ito ang amoy ng pag-asa. Dito, sa lugar kung saan ang lahat ay pantay-pantay sa mata ng Nazareno, siya makikipagkita sa nag-iisang tao na nakakaalam na buhay pa siya. Nakita niya si Gael sa isang sulok, nakatayo sa ilalim ng lilim ng isang matandang puno. Kahit nakasuot ito ng sibilyan na damit, hindi maitatago ang tindig nito bilang isang sundalo. Alerto, matikas, at mapagmatyag. Nang magtama ang kanilang mga paningin, nakita ni Mara ang paglambot ng ekspresyon ng lalaki. Mabilis siyang lumapit dito. Ang kanyang puso ay nakaramdam ng kakaibang kapanatagan sa unang pagkakataon matapos ang mahabang panahon. Tala, bulong ni Gael nang makalapit siya, ngunit agad itong umiling. "Mara," pagtatama niya. Ang boses ay mahina, ngunit puno ng diin. "Patay na si Tala, Gael. Huwag mong kalilimutan yan." Bumuntong hininga si Gael. Ang kanyang mga mata ay puno ng lungkot. Habang sinusuri ang peklat sa gilid ng mukha ni Mara, na pilit tinatakpan ng foundation. Parang gusto niyang haplusin ito. Parang gusto niyang akuin ang lahat ng sakit na dinanas ng babaeng nasa harap niya. "You look tired," sabi ni Gael. Ang tono ay puno ng pag-aalala. "Sabi ko naman sa'yo, pwede nating idaan sa legal na paraan. We can file a case now. May mga ebidensya na tayo." "Hindi sapat ang kulong, Gael," sagot ni Mara. Ang kanyang mga mata ay nag-alab. "Nakita ko kung paano nila tratuhin si Leia. Nakita ko kung paano nila unti-unting pinapatay si Papa. Kung magsasampa tayo ng kaso ngayon, gagamitin nila ang pera at impluwensya nila para makalaya. At si Leia, baka itago nila ang anak ko kung saan hindi ko na makikita." Natahimik si Gael. Alam niyang tama si Mara. Kilala nila ang dumi ng laro ng mga Kastanyeda. May dinukot si Gael mula sa kanyang bag, isang maliit na kahon na naglalaman ng mga aparato. "Ito na yung hinihingi mo," sabi ni Gael, habang mabilis na iniaabot ang kahon kay Mara. "Listening devices. Sobrang liit niyan. Singlaki lang ng butones. Kaya mong itago sa ilalim ng mesa o sa likod ng mga painting. The range is good. Maririnig natin lahat ng pag-uusapan nila sa library at sa master's bedroom." Kinuha ni Mara ang kahon. Ang lamig ng metal ay dumampi sa kanyang balat. Ito ang magiging tainga niya sa mga plano ng demonyo. "Salamat, Gael. Hindi ko alam kung paano ako magsisimula kung wala ka." Akmang tatalikod na sana si Mara nang bigla siyang pigilan ni Gael. Hinawakan nito ang kanyang braso, hindi mahigpit, kundi may pag-iingat, na tila ba takot itong mabasag siya.
Dahan-dahang inilabas ni Gael ang isang panyo mula sa kanyang bulsa at marahang pinunasan ng butil ng pawis na tumutulo sa noo ni Mara. Ang kilos na yon ay napakabagal, napakabigat ng emosyon, na tila ang oras ay huminto sa gitna ng mataong simbahan. "I will be your shadow, Mara," bulong ni Gael. Ang kanyang boses ay mababa at tumatagos sa puso. "Kahit hindi mo ako nakikita, nasa likod mo lang ako. Handa akong sunugin ang mundo para lang masiguro na hindi ka na nila masasaktan ulit." Naramdaman ni Mara ang init na gumapang sa kanyang pisngi. Sa loob ng mahabang panahon, sanay siyang mag-isa, sanay siyang lumaban ng walang sandalan. Ang presensya ni Gael, ang sinseridad nito, ay tila isang balsamo sa kanyang sugatang kaluluwa. Gusto niyang sumandal dito, gusto niyang magpahinga kahit sandali, ngunit naalala niya ang mukha ni Leia. Hindi pa ito ang oras para sa sarili niyang damdamin. Tumango lang siya bilang pasasalamat at mabilis na naglaho sa karamihan ng tao. Bit-bit ang sandatang magpapabagsak sa kanyang asawa. Pagbalik sa mansyon, ang tensyon ay agad na sumalubong kay Mara. Wala sina Rafael at Isabel, nasa isang charity event daw ang mga ito para magpapogi sa media. Ito ang pagkakataon niya. Ang target niya ay ang private study ni Rafael, ang silid kung saan plinaplano nito ang lahat ng iligal na transaksyon sa kumpanya. Pumasok si Mara sa silid na amoy tabako at mamahaling alak. Ang bawat hakbang niya sa makintab na sahig ay maingat, tila isang pusa na naglalakad sa bubog. Mabilis niyang nilapitan ang malaking mahogany table ni Rafael. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig habang dinidikit ang maliit na listening device sa ilalim ng tabletop sa pinakasulok kung saan hindi ito mahahawakan. Biglang nanigas si Mara. Naramdaman niya ang bahagyang pagyanig ng sahig. May paparating. Ang tunog ng mga yabag ay palapit ng palapit sa pinto ng opisina. Hindi ito ang mabibigat na hakbang ni Rafael, kundi ang mababagal at hinihilang lakad ng isang taong may edad na. Wala nang oras para lumabas. Mabilis na sumiksik si Mara sa likod ng makapal na kurtina sa tabi ng bintana. Pinigil niya ang kanyang hininga. Ang kanyang puso ay pumipintig ng malakas sa kanyang lalamunan na para bang rinig na rinig ito sa buong kwarto. Bumukas ang pinto. Pumasok ang isang anino. Mula sa maliit na siwang ng kurtina, nakita ni Mara si Aling Corazon. May dala itong feather duster at nagsimulang maglinis ng mga estante. Nakahinga ng maluwag si Mara, ngunit nanatili siyang hindi gumagalaw. Alam niyang mapagkakatiwalaan si Aling Corazon, pero hindi pa ito ang tamang panahon para malaman ng matanda ang totoo. Mas ligtas para kay Nanay Corazon na wala siyang alam. Akmang aalis na sana ang matanda nang bigla itong huminto sa tapat ng kurtina kung saan nagtatago si Mara. Nakita marahil nito ang dulo ng sapatos ni Mara na bahagyang nakasilip. Ang katahimikan sa kwarto ay naging nakabibingi. Ang pawis ni Mara ay namuo sa kanyang likod. Mahuhuli na ba siya? Sisigaw ba ang matanda? Dahan-dahang hinawi ni Aling Corazon ang kurtina. Nagtama ang kanilang mga mata. Ang takot sa mukha ni Mara ay sumalubong sa gulat sa mukha ng matanda. Ngunit sa halip na sumigaw o magtanong, ibang emosyon ang dumaan sa mga mata ni Aling Corazon. Pagkilala. Tila ba nakakita ito ng multo o ng isang himala na matagal na niyang ipinagdarasal? Ang mga mata ng matanda ay nanubig at ang kanyang mga labi ay nanginig sa isang pamilyar na pangalan na hindi niya binigkas. Bago pa man makapagsalita si Mara, narinig nila ang tunog ng sasakyan na pumarada sa driveway. Dumating na sina Rafael. Ang mga boses ni Rafael at Isabel ay papalapit na sa hallway, nagtatalo tungkol sa pera. Mabilis na isinara ni Aling Corazon ang kurtina, tinatakpan muli si Mara. Nagsimula itong magpunas ng mesa ng mabilis at maingay na parang abalang-abala sa trabaho. Bumukas ang pinto at pumasok si Rafael. Ang mukha ay kunot na kunot sa galit. "Anong ginagawa mo dito, Manang?"
Bulyaw ni Rafael. Nag Naglilinis lang po, sir. Sagot ni Aling Corazon. Ang boses ay nanginginig, ngunit matatag ang pagkakatayo sa harap ng kurtina kung saan naroon si Mara. Maalikabok na po kasi. Lumabas ka na. Iwan mo kami. Sigaw ni Isabel na sumunod sa asawa. Yumuko si Aling Corazon at naglakad palabas, ngunit bago tuluyang isara ang pinto, lumingon ito saglit sa direksyon ng bintana. Isang tingin na nagsasabing, alam ko, at poprotektahan kita. Naiwan si Mara sa likod ng kurtina, kasama ang dalawang halimaw na ngayon ay nagsisimula ng maghubad ng kanilang mga maskara, habang ang maliit na device sa ilalim ng mesa ay nagsisimula ng mag-record ng bawat bahaho ng kanilang kasamaan. Ang hating gabi sa mansyon ng mga Kastanyeda ay nababalot ng isang nakapanlalamig na katahimikan, ngunit para kay Mara, ito ang oras ng kanyang paniningil. Hawak niya ang isang maliit na Bluetooth speaker na ibinigay ni Gael, nakatago sa ilalim ng grand piano sa malawak na sala. Mula sa kanyang cellphone sa kwarto ng mga katulong, pinindot niya ang play button. Ang napiling musika ay hindi basta kung ano lamang. Ito ay ang paboritong piyesa ni Tala, ang Nocturne ni Chopin na madalas niyang tugtugin gabi-gabi upang patulugin si Rafael noong mga panahong tila perpekto pa ang kanilang mundo. Ang malungkot at dahan-dahang himig ng piano ay nagsimulang gumapang sa pasilyo, umaakyat sa hagdanan, at tumatagos sa siwang ng pinto ng master's bedroom. Kasabay nito, winisika ni Mara ang ventilation system ng aircon ng isang pamilyar na amoy, ang pinaghalong bango ng sampagwita at vanilla. Ito ang signature scent ni Tala, ang amoy na alam ni Rafael at Isabel. Ang amoy na dapat ay matagal nang nilamon ng lupa kasama ng bangkay ng babaeng kanilang pinagtaksilan. Sa loob ng kwarto, naalimpungatan si Isabel. Ang kanyang paghinga ay bumilis habang nilalanghap ang hangin. Ang pamilyar na bango ay tila sumasakal sa kanya, nagpapaalala ng mga kasalanang pilit niyang ibinabaon sa limot. At ang musikang yon ay tila nanggagaling sa kabilang mundo. Bumangon si Isabel. Ang kanyang mga mata ay nanlalaki sa takot, habang niyuyugyog ang natutulog na asawa. Rafael! Rafael! Gisising! Ang boses niya ay matinis at puno ng histerya. Ungol lang ang isinagot ni Rafael, pilit na tinatakpan ng una ng kanyang tainga. Ngunit hindi tumigil si Isabel, hinila nito ang kumot at pilit na itinayo ang asawa. Naririnig mo ba iyon? Tumutugtog siya! Nandito siya! Napilitang bumangon si Rafael, ang muka ay kunot na kunot sa inis at antok. Wala siyang naririnig kundi ang ugong ng aircon at ang huni ng mga insekto sa lab. Pinatay na ni Mara ang musika sa sandaling narinig niya ang pagbukas ng pinto sa itaas. Ano bang pinagsasabi mo, Isabel? Walang tumutugtog. Hating gabi na. Bulyaw ni Rafael. Amuyin mo. Amuyin mo ang kwarto. Amoy niya to. Amoy ni Tala. Sigaw ni Isabel habang nagpapalakad-lakad sa kwarto. Ang mga kamay ay nanginginig habang yakap ang sarili. Minumulto niya tayo, Rafael. Alam niyang ninakaw natin ang lahat sa kanya. Lumapit si Rafael sa asawa at hinawakan ito ng mahigpit sa magkabilang balikat upang patigilin. Ang tingin niya kay Isabel ay hindi puno ng pag-aalala, kundi ng pandidiri at pagkayamot. Tumigil ka sa kahibangan mo. Patay na si Tala. Nakita natin ang sunog na kotse. Nakita natin ang abo. Walang multo. Isabel, nababaliw ka na ba? Itinulak ni Rafael si Isabel papunta sa kama at naglakad palabas ng kwarto. Iniwan ang asawa na umiiyak at nanginginig sa takot. Mula sa dilim ng pasilyo sa ibaba, nakasandal si Mara sa pader. Walang emosyon ang kanyang mukha, ngunit sa loob niya, may munting apoy ng tagumpay ang nagsisimulang lumiyab. Ang takot ay isang mabisang lason
at dahan-dahan niya itong ipinapainom sa babaeng sumira sa kanyang buhay. Habang nagkakagulo sa itaas, narinig ni Mara ang mahinang iyak mula sa isang silid sa ilalim ng hagdan. Ang dating bodega na ngayon ay ginawang kwarto ni Leia. Agad na nagbago ang anyo ni Mara. Mula sa pagiging isang malamig na tagapagparusa, siya ay naging isang nag-aalalang ina. Dahan-dahan niyang binuksan ang pinto ng kwarto ni Leia. Ang silid ay masikip at puno ng mga lumang kahon. Ngunit dito pinapatulog ni Isabel ang bata dahil ayaw daw nitong marinig ang iyak nito sa gabi. Nakita ni Mara si Leia na nakaupo sa sulok ng kama, nakatakip ang mga kamay sa tainga, nanginginig sa takot dahil sa sigawan ni Rafael at Isabel kanina. Lumapit si Mara at umupo sa tabi ng bata. Ang puso niya ay nadudurog sa bawat hikbi ng kanyang anak. Hindi siya nagdalawang isip. Hinila niya si Leia palapit sa kanya at niyakap ito ng mahigpit. Ang init ng katawan ng ina ay tila isang kuryenteng dumaloy sa katawan ng bata. Sa simula, nanigas si Leia, hindi sanay sa yakap. Ngunit nang maramdaman niya ang tibok ng puso ni Mara at ang pamilyar na haplos sa kanyang buhok, unti-unti siyang kumalma. Sinimulan ni Mara ang paghimig. Isang mahina at malambing na oyayi, ang saugoy ng duyan. Ito ang awiting kinakanta niya noon habang ipinaghehele si Leia sa kanyang sinapupunan pa lamang at hanggang sa lumaki ito. Ang bawat nota ay puno ng pagmamahal at pangungulila. Isinandal ni Leia ang kanyang ulo sa dibdib ni Mara. Ang amoy ng baby powder at alcohol mula sa uniforme ni Mara ay naging amoy ng tahanan para sa bata. Sa gitna ng kadiliman ng bodega, naramdaman nila ang isang koneksyon na hindi kayang putulin ng panahon o ng kamatayan. Huminto si Mara sa paghimig nang maramdaman niya ang maliliit na daliri ni Leia na humahaplos sa kanyang pisngi. Tinutunto ng peklat na naroon. Tinitigan siya ng bata. Ang mga mata nito ay puno ng pagtataka at pagkilala. Bumuka ang bibig ni Leia. At sa kauna-unahang pagkakataon, sa loob ng 2 taon, isang salita ang lumabas dito. Garalgal at halos hangin lamang. Mama? Napapikit si Mara upang pigilan ang pagbaha ng kanyang mga luha. Hindi siya pwedeng umamin ngayon. Masyado pang mapanganib. Hinalikan niya ang noo ng bata at bumulong. Nandito lang si Nurse Mara. Matulog ka na, anak. Babantayan kita. Nang makatulog si Leia, lumabas si Mara ng kwarto na may panibagong lakas. Ang tawag na yon ng kanyang anak ay nagbigay sa kanya ng tapang na higit pa sa anumang sandata. Oras na para sa huling yugto ng kanyang palabas ngayong gabi. Pumasok siya sa dressing room ni Isabel habang ang amo niya ay tuliro pa rin sa kwarto. Ang dressing room na ito ay puno ng mga damit na binili gamit ang perang ninakaw kay Tala. Nagtungo si Mara sa pinakadulong cabinet kung saan nakatago ang mga pinakamahal na gown ni Isabel. Kinuha niya mula sa kanyang bulsa ang isang puting bestida na pambata, isang lumang damit ni Leia na nakuha niya sa mga basahan. Ngunit ngayon, ang damit na yon ay tila galing sa isang krimen. Winisikan niya ito ng pulang pintura na mukhang sariwang dugo. Gamit ang parehong pintura, nagsulat siya sa salamin ng cabinet. Isang mensahe na simpleng ngunit sapat para wasakin ang katinoan ng sinumang makakabasa. Iniwan niya ang duguang damit na nakasabit sa gitna ng mga mamahaling gown at ang pinto ng cabinet ay bahagyang nakabukas upang agawin ang atensyon. Kinabukasan ng umaga, nagising ang buong kabahayan hindi sa tilaok ng manok, kundi sa isang nakahihindik na tili na nagmumula sa dressing room. Si Isabel ay nakalupasay sa sahig, ang mukha ay putla at ang mga mata ay nakatuon sa nakabukas na cabinet. Nanginginig ang kanyang buong katawan habang nakaturo sa puting bestida na may bahid ng dugo at sa mensaheng nakasulat sa salamin na tila tumutulo pa ang tinta. Ibalik mo ang nanay ko.
Sa isang sulok ng pasilyo, naglalakad si Mara dala ang tray ng almusal. Ang kanyang mukha ay kalmado, tila walang alam sa kaguluhan, ngunit sa kanyang mga mata ay may kislap ng isang bagyong nagsisimula pa lamang manalasa. Ang hapagkainan ng mga kastanyeda ng gabing iyon ay tila isang entablado ng dula-dulaan, kung saan ang bawat tauhan ay nagtatago sa likod ng kani-kanilang maskara. Tahimik ang paligid, tanging ang tunog ng kubyertos na tumatama sa porselanang pinggan ang maririnig. Si Isabel ay wala sa hapag. Nagkulong ito sa kwarto matapos ang histerya nito kagabi. Sinasabing masama ang kanyang pakiramdam, ngunit ang totoo ay nilalamon siya ng takot sa sarili niyang multo. Naiwan si Rafael na mag-isang kumakain habang si Mara ay nakatayo sa gilid, hawak ang pitsel ng tubig, nag-aabang sa bawat kumpas ng kamay ng kanyang amo. Napansin ni Mara ang panginginig ng kamay ni Rafael habang humahawak ito ng baso. Amoy alak ang hininga nito kahit na nagsisimula pa lamang ang hapunan. Halatang hindi rin ito pinatulog ng konsensya o ng takot na baka totoo ang sinabi ng kanyang asawa. Tumayo si Rafael ng padabog, tila nawalan na ng gana. Sa kanyang pagmamadali, sumabit ang kanyang necktie sa gilid ng mesa at naging dahilan upang tumabingi ang kwelyo ng kanyang polo. Sa isang iglap, tila kusa na lamang gumalaw ang katawan ni Mara. Ang kanyang isipan ay saglit na bumalik sa nakaraan, sa loob ng 8 taong pagsasama nila bilang mag-asawa, kung saan naging reflex na niya ang ayusin ang anumang gusot sa damit ng kanyang kabiyak. Bago pa niya mapigilan ang sarili, humakbang siya palapit at dahan-dahang inayos ang kwelyo ni Rafael. Ang kanyang mga daliri ay marahang dumampi sa leeg nito upang ituwid ang tela. Biglang nanigas si Rafael. Ang kanyang paghinga ay huminto. Mabilis niyang hinablot ang pulso ni Mara. Ang higpit ng kanyang hawak ay nagdulot ng hapdi sa balat ng babae. Tinitigan niya si Mara. Ang kanyang mga mata ay nanlalaki at puno ng pagkabigla. Tila nakakita siya ng isang aparisyon. Ang haplos na yon, ang pamilyar na bigat ng kamay, ang paraan ng pag-aayos ng kwelyo, ay kilalang kilala niya. Iyon ang haplos ni Tala. "Sino ka?" tanong ni Rafael. Ang boses ay mababa, ngunit may halong banta. Mabilis na binawi ni Mara ang kanyang kamay at yumuko. Pilit na itinatago ang kaba na dumadagundong sa kanyang dibdib. Kailangan niyang maging si Mara, ang probinsyanang utusan, hindi si Tala, ang asawang pinatay nila. "Po? Si Mara po, sir. Inaayos ko lang po ang damit niyo. Pasensya na po kung nabastos ko kayo," sagot niya sa isang garalgal at takot na boses. Hindi binitawan ni Rafael ang kanyang tingin. Lumapit ito lalo. Sinusuri ang bawat sulok ng mukha ni Mara, ang peklat sa pisngi, ang ibang hugis ng ilong, ang ayos ng buhok. Ngunit higit sa lahat, tinitigan niya ang mga mata. Sinasabing ang mata ang bintana ng kaluluwa. At sa sandaling iyon, nakita ni Rafael ang isang pamilyar na ningning, isang apoy na matagal na niyang akalang napatay na. "Saan ka galing, Mara? Anong probinsya?" tanong muli ni Rafael, tila sinusubukan ng kanyang memorya. "Marunong ka bang magluto ng kare-kare? Yung nilalagyan ng dinikdik na mani at hindi peanut butter?" Napalunok si Mara. Iyon ang espesyalidad ni Tala. Alam niyang sinusubukan siya ni Rafael. Alam niyang hinahanap nito ang kanyang asawa sa katauhan ng iba. "Taga Bicol po ako, sir." Pagsisinungaling niya, hindi tumitingin ng diretso. "Bicol Express po ang alam ko. Hindi po ako marunong ng mga luto niyo dito sa Maynila." Bumuntong hininga si Rafael at binitawan siya. Tila nabawasan ang kanyang hinala, ngunit nanatili ang pagkabagabag sa kanyang mukha. "Umalis ka sa harapan ko. Huwag mo akong hahawakan ulit ng walang pahintulot." "Opo, sir." Mabilis na naglakad palayo si Mara. Ang kanyang mga tuhod ay halos bumigay sa sobrang tensyon. Muntik na. Muntik na siyang mahuli dahil sa isang nakasanayang kilos ng pagmamahal na hindi na dapat pang umiral.
Dumiretso siya sa kusina upang kumalma, ngunit ang kanyang atensyon ay naagaw ng isang mahinang ihikbi mula sa likod bahay. Si Leia, dali-daling lumabas si Mara at natagpuan ang bata na nakaupo sa madilim na sulok ng dirty kitchen. Yakap-yakap nito ang kanyang tuhod. Nang makita siya ng bata, agad itong lumapit at ipinakita ang kanyang braso. Sa ilalim ng mapusyaw na ilaw, nakita ni Mara ang isang malaki at nangingitim na pasa. Gawa ito ng matinding pagkurot. Alam niya kung sino ang may gawa. Si Isabel, sa gitna ng kanyang takot at paranoia, ay ibinuhos ang galit sa walang laban na bata. Gumuho ang mundo ni Mara. Ang galit na nararamdaman niya tila bulkang sasabog, ngunit kailangan niyang maging dagat na payapa para sa kanyang anak. Napaluhod si Mara sa harap ni Leia. Ang kanyang mga mata ay nanlalabo dahil sa luhang pilit niyang pinipigilan. Dahan-dahan niyang hinawakan ang maliit na braso ng bata. Tila ba ito ay gawa sa babasaging kristal? "Masakit ba, baby?" tanong ni Mara. Ang boses ay basag at puno ng pag-aaruga. "Don't worry, gagamutin natin to." Tumakbo si Mara sa kusina upang kumuha ng yelo at bimpo. Nang bumalik siya, maingat niyang idinampi ang malamig na tela sa nangingitim na pasa ni Leia. Napapikit ang bata sa hapdi, ngunit hindi ito umiyak ng malakas. Sanay na itong tiisin ang sakit ng tahimik, isang katotohanang mas lalong dumurog sa puso ng ina. Binuhat ni Mara si Leia at inupo sa kanyang kandungan. Hinaplos niya ang buhok ng bata at hinalikan ang pasa nito, tulad ng ginagawa niya noong sanggol pa ito. Ang halik ng isang ina ay ang pinakamabisang gamot, at naramdaman yon ni Leia. Isinandal ng bata ang kanyang ulo sa balikat ni Mara. Ang kanyang maliliit na daliri ay mahigpit na kumapit sa uniforme ng nurse, tila natatakot na baka mawala na naman ang kaisa-isang taong nagparamdam sa kanya ng kaligtasan. "Pangako, anak," bulong ni Mara sa hangin habang hinihele ang bata sa madilim na sulok ng kusina. "Sisingiling ko sila sa bawat pasa, sa bawat luha, at sa bawat takot na ipinaramdam nila sa'yo. Hindi na magtatagal." Nang makatulog si Leia, maingat siyang inihiga ni Mara sa kanyang kama at binantayan hanggang sa maging payapa ang paghinga nito. Ngunit sa kabilang bahagi ng mansyon, may isang taong hindi dalawin ng antok. Si Rafael ay hindi mapakali sa kanyang opisina. Ang alak na iniinom niya ay hindi sapat upang lunurin ang imahe ng mga mata ni Mara kanina. Ang paraan ng paghawak nito sa kanyang kwelyo, ang kislap ng mga mata nito, masyadong pamilyar, masyadong nakakabagabag. Alam niyang patay na si Tala. Nakita niya ang sunog na kotse. Ngunit bakit ang tibok ng puso niya ay nagsasabing may mali? Bakit pakiramdam niya ay may nagmamasid sa kanya mula sa mga anino? Hindi niya matiis ang pagdududa. Kailangan niyang makasiguro. Tumayo si Rafael. Ang kanyang mga hakbang ay mabigat at puno ng desisyon. Tinungo niya ang silid ng mga katulong sa likod ng kusina. Alam niyang nasa kwarto pa ni Leia si Mara, kaya't ito ang pagkakataon niyang halughugi ng gamit ng bagong nurse. Pumasok si Rafael sa masikip at maalikabok na kwarto ni Mara. Binuksan niya ang maliit na cabinet at hinalungkat ang kakarampot na damit na naroon. Wala siyang nakitang kahina-hinala, mga murang t-shirt, ilang uniforme, at mga gamit sa banyo. Ngunit hindi siya tumigil. Sinilip niya ang ilalim ng unan, ang ilalim ng kama. Sa pinakasulok ng papag, may nakapa siyang isang maliit na pouch na gawa sa lumang pelus. Kinuha ito ni Rafael. Ang kanyang mga kamay ay nagsimulang pagpawisan ng malamig. Bakit itatago ng isang simpleng nurse ang ganitong klaseng lalagyan? Dahan-dahan niyang binuksan ang pouch at itinaob ang laman nito sa kanyang palad. Isang bagay ang kumislap sa ilalim ng ilaw ng maliit na bumbilya. Nanigas ang buong katawan ni Rafael. Ang paghinga niya ay tila naubos. Sa kanyang palad ay nakalagay ang isang singsing. Hindi ito basta singsing lamang.
Ito ay isang gold wedding band na may maliit na diamante sa gitna. Ang singsing na ibinigay niya kay Tala noong araw ng kanilang kasal. Ang singsing na tinanggal niya sa daliri ng asawa at inihagis sa loob ng kotse bago ito itulak sa bangin. Paanong napunta ito dito? Paanong nakuha ito ng isang nurse na taga-probinsya? Inilapit ni Rafael ang singsing sa kanyang mga mata upang basahin ang ukit sa loob nito. Umaasang nagkakamali lang siya. Ngunit malinaw pa sa sikat ng araw ang mga letrang nakaukit doon, R at T, forever. Binitawan ni Rafael ang singsing na tila ito ay baga na nakapaso sa kanyang balat. Ang bagay ay gumulong sa sahig at huminto sa paanan ng kama. Napasandal siya sa dingding, ang kanyang mga tuhod ay nanghina at halos bumigay. Ang takot na kanina ay hinala lamang ngayon ay naging isang nakasisindak na katotohanan. Hindi multo ang nagpaparamdam sa kanila. Ang babaeng nasa loob ng bahay niya, ang babaeng nag-aalaga sa kanyang ama, at ang babaeng tumitingin sa kanya nang may apoy sa mga mata. Buhay siya. Ang umaga sa mansyon ay nagsimula sa isang nakabibinging katahimikan na tila ba ang hangin mismo ay nagpipigil ng hininga. Si Rafael ay nakaupo sa kabisera ng mesa. Suot ang kanyang dark suit, ngunit ang kanyang mga mata ay balisa at hindi mapakali. Paminsan-minsan ay sumusulyap siya kay Mara na kasalukuyang naglalagay ng pritong sinangag sa plato ni Isabel. Nasa bulsa ng coat ni Rafael ang singsing na nahanap niya kagabi. Ang singsing na mainit at mabigat. Tila isang baga na tumatagos sa tela at dumidikit sa kanyang balat. Gusto niyang kumprontahin si Mara. Gusto niyang itanong kung paano napunta sa nurse na ito ang alahas ng kanyang patay na asawa. Ngunit pinipigilan siya ng isang kakaibang takot. Paano kung hindi lang ito basta pagnanakaw? Paano kung may alam si Mara? O mas masahol pa, paano kung totoo ang hinala niya na buhay ang kanyang asawa? Minabuti ni Rafael na manahimik muna at magmasid. Kailangan niyang maging sigurado bago siya gumawa ng hakbang. Tumayo siya ng mabilis, halos matabig ang kanyang kape, at nagpaalam na papasok sa opisina nang hindi man lang humahalik sa pisngi ni Isabel. Naiwan si Isabel na nakatulala sa kawalan. Halatang masama ang timpla dahil sa puyat at alak. Ito ang pagkakataong hinihintay ni Mara. Ang paghahati sa puwersa ng kalaban ay ang susi sa kanilang pagbagsak. Dahan-dahan siyang lumapit kay Isabel upang lagyan ng laman ang baso nito ng orange juice. "Ma'am," panimula ni Mara sa isang boses na puno ng pag-aalangan at pekeng pagmamalasakit. "May napansin po ba kayo kay Sir Rafael kanina? Parang balisa po siya. At saka, amoy babae po ang pabango niya kagabi nung nag-aayos ako ng labahan." Agad na lumingon si Isabel. Ang kanyang mga mata ay naningkit sa hinala. Ang selos ay isang sakit na madaling ikalat, lalo na sa isang babaeng alam kung paano manloko, kaya't alam din niya kung paano lokohin. "Anong ibig mong sabihin?" asik ni Isabel. "Wala po, ma'am. Narinig ko lang po kasi siyang may kausap sa telepono kanina sa garden." "Baby daw po ang tawag niya. Baka po investor lang," sagot ni Mara sabay yuko, tila hiyang-hiya sa kanyang sinabi. Ang mukha ni Isabel ay namula sa galit. Ang hinala ay naging apoy na tumupok sa kanyang katinoan. Hindi siya nag-aksaya ng panahon. Tumayo siya, iniwan ang almusal, at nagmamadaling umakyat upang magbihis. Ang kanyang isipan ay puno ng mga imahe ng pagtataksil, ang parehong pagtataksil na ginawa nila ni Rafael kay Tala noon. Karma nga naman ay may sariling paraan ng pagbabalik. Sa opisina ng Castañeda Holdings, ang atmosphere ay tensyonado. Si Rafael ay abala sa pagtingin ng mga bank accounts sa kanyang laptop, nagpaplanong ilipat ang mga pondo sa ibang bansa sakaling magkagipitan. Ngunit ang kanyang konsentrasyon ay nawasak nang biglang bumukas ang pinto ng kanyang opisina ng padabog. Pumasok si Isabel na tila isang bagyo. Ang kanyang mga mata ay naghahanap ng away.
At sa hindi inaasahang pagkakataon, isang eksenang planado ni Mara at Gael. Nadatnan niya ang isang magandang babae na nakatayo malapit kay Rafael. Inaayos ang mga papeles sa mesa nito nang medyo nakayuko at nakalapit ang katawan. Ang babae ay isa sa mga asset na binayaran ni Gael upang magpanggap na bagong sekretarya. Ang selos ni Isabel ay sumabog. Hindi na siya nagtanong. Mabilis siyang lumusob at hinablot ang buhok ng babae. Ang opisina ay napuno ng tilian at sigawan habang pilit na inaawat ni Rafael ang kanyang asawa. Ang mga empleyado sa labas ay nagkumpulan sa salamin. Pinapanood ang iskandalo. Ang donyang nag-aastang mataas ay ngayon ay nagmumukhang palengkera sa harap ng buong kumpanya. Ikaw ang may kasalanan nito, sigaw ni Isabel habang dinuduro si Rafael matapos maitaboy ang babae palabas. Nambababae ka, habang ako nagpapakabaliw sa bahay kakaisip sa multo ng asawa mo. Sa sobrang hiya at galit dumapo ang palad ni Rafael sa pisngi ni Isabel ng may buong puwersa. Ang tunog ng sampal ay umalingaw-ngaw sa buong silid, nagpatigil sa pagwawala ni Isabel. Napahawak siya sa kanyang pisngi, gulat na gulat. Ito ang unang pagkakataon na sinaktan siya ni Rafael ng pisikal. Nakakahiya ka. Nanggigigil na bulong ni Rafael, ang kanyang mukha ay halos dumikit sa mukha ni Isabel. You are paranoid! You are crazy! Si Tala, kahit kailan. Hindi ako binigyan ng ganitong klaseng kahihiyan sa harap ng mga tao. Napakalayo mo sa kanya. Napakalayo. Ang paghahambing na yon ay mas masakit pa sa sampal. Iniwan siya ni Rafael sa opisina, umiiyak at luhaan, habang ang mga empleyado ay nagbubulungan sa likod ng kanilang mga kamay. Kinagabihan, ang mansyon ay muling naging tahimik. Ngunit ito ay katahimikan ng isang giyera na katatapos lamang. Si Rafael ay nagkulong sa kanyang study room, umiinom. Si Isabel naman ay nasa kwarto, nakaupo sa harap ng salamin, tinititigan ang pasa sa kanyang pisngi na nagsisimula ng mangitim. Pumasok si Mara dala ang isang ice bag at pamahid. Ang kanyang mukha ay puno ng amo, tila isang tupa na lumalapit sa nasugatang lobo. Ma'am, gamutin po natin yan. Malaming na sabi ni Mara habang dahan-dahang idinadampi ang yelo sa mukha ni Isabel. Hindi tumanggi si Isabel. Sa sandaling iyon, kailangan niya ng kakampi at si Mara lang ang naroon. Habang ginagamot siya, nagsimulang tumulo ang luha ni Isabel. Minahal ko naman siya, Mara. Ginawa ko ang lahat. Bakit parang kasalanan ko pa? Sumbong ni Isabel. Ganyan po talaga ang mga lalaki, ma'am. Sagot ni Mara habang patuloy sa paghaplos. Ang kanyang boses ay tila isang hipnotismo. Kapag nakuha na nila ang gusto nila, nagsasawa na sila. Pero alam niyo po, ang pag-ibig, nawawala yan. Ang respeto, nawawala rin. Pero ang pera, yun po ang hindi dapat mawala sa inyo. Natigilan si Isabel at napatingin kay Mara sa salamin. Anong ibig mong sabihin? Narinig ko po kasi sa mga driver, naglilipat daw po ng pera si Sir Rafael. Baka po, naghahanda na siyang umalis kasama ang bago niya. Pagsisinungaling ni Mara, tinutusok ang kahinaan ni Isabel. Kung ako po sa inyo, ma'am, sisiguraduhin kong nasa akin pa ang kontrol. Kasi kung iiwan niya kayo, dapat may makuha kayo. Ang takot sa mukha ni Isabel ay napalitan ng kasakiman. Tama si Mara. Hindi siya pwedeng maiwan na luhaan at pulubi. Siya ang tumulong kay Rafael na makuha ang lahat ng ito. Siya ang nagplano ng aksidente ni Tala. Hindi pwedeng wala siyang makuha. Lumabas ka na, utos ni Isabel. Ngunit ang tono niya ay hindi nagalit, kundi nagmamadali. Nang makalabas si Mara at maisara ang pinto, nanatili siya sa labas, nakasandal at nakikinig. Narinig niya ang pagpihit ng lock ng pinto. Narinig niya ang pag-urong ng mabigat na painting sa dingding kung saan nakatago ang wall safe ni Rafael. Alam ni Mara ang password dahil hindi naman ito pinalitan ni Rafael. Ang birthday pa rin ni Tala. Isang irony
na tanging si Rafael lang ang nakakaalam kung bakit. Pero alam din ni Isabel ang code na yon. Narinig ni Mara ang sunod-sunod na beep ng keypad. Pagkatapos ay ang tunog ng mabigat na bakal na bumubukas. Sa loob ng kwarto, ang puso ni Isabel ay puno ng pag-asa na makikita niya ang mga stack ng dolyar at mga titulo ng lupa na alam niyang doon itinatago ni Rafael. Binuksan niya ng maluwang ang safe. Ngunit sa halip na yaman, ang tumambad sa kanya ay isang malalim at madilim na kawalan. Walang laman ng safe, kahit isang sentimo, kahit isang papel. Simot. Nanlambot ang mga tuhod ni Isabel at napaupo siya sa sahig. Ang kanyang mga kamay ay nangapa sa loob ng safe, umaasang baka nasa sulok lang ang pera, ngunit wala talaga. Naisahan siya, niloko siya. Habang abala siya sa pagseselos at pagiging paranoid, inilipat na pala ni Rafael ang lahat. Isang nakakabaliw na tawa ang lumabas sa bibig ni Isabel, tawa ng isang babaeng napagtanto na wala na siyang asawa, wala na siyang pera, at wala na siyang dangal. At sa labas ng pinto, nakinig si Mara sa pagguho ng mundo ng kanyang kaaway, habang ang kanyang mga mata ay nakatuon sa dulo ng pasilyo kung saan nakatayo si Rafael, nakatingin sa kanya ng masama. Hawak ang singsing sa kanyang bulsa. Alam na may kinalaman ang nurse sa lahat ng nangyayaring kamalasan sa bahay na ito. Ilang araw na ang lumipas mula ng palihim na palitan ni Mara ang mga gamot ni Don Eusebio. Ang silid ng matanda, na dati ay tila isang waiting area patungo sa kabilang buhay, ay nagsisimula nang makitaan ng maliliit na pagbabago. Ang hangin ay hindi na kasing bigat ng dati, at ang kulay ng balat ng pasyente ay unti-unti nang bumabalik sa normal, bagamat maputla pa rin ito. Madaling araw noon, sa oras na tinatawag nilang oras de peligro, kung saan ang tulog ng lahat ay pinakamahimbing, nakaupo si Mara sa tabi ng kama, hawak ang kamay ng kanyang biyenan. Nakadama siya ng bahagyang paggalaw. Hindi ito ang karaniwang panginginig ng kalamnan dahil sa sakit, kundi isang sadyang pagpisil. Napatingin si Mara sa mukha ng matanda. Ang mga talukap ng mata ni Don Eusebio ay dahan-dahang gumalaw, tila ba isang mabigat na kurtina ang pilit na hinihila pataas. At sa wakas, bumukas ang mga ito. Ang mga mata ng Don ay hindi na blangko at nanlalabo gaya ng dati. Mayroon na itong buhay, mayroon na itong diwa. Inilibot niya ang kanyang paningin sa silid hanggang sa dumapo ito kay Mara. Kumunot ang noo ng matanda. Pilit na kinikilala ang babaeng may peklat na nakahawak sa kanya. "Sino? Ka?" Ang tanong ni Don Eusebio, ang kanyang boses ay parang kaluskos ng tuyong dahon, mahina at garalgal. Humigpit ang hawak ni Mara sa kamay ng matanda. Ito na ang pagkakataon. Walang ibang tao sa kwarto, walang kamera. Tanging sila lamang at ang Diyos na saksi sa katotohanan. Dahan-dahang inilapit ni Mara ang kanyang mukha sa matanda at tinanggal ang salamin na lagi niyang suot bilang disguise. "Pa," bulong ni Mara, at sa pagbanggit pa lamang ng tawag na yon ay gumaralgal na ang kanyang boses. "Ako po ito, si Tala." Natigilan ng matanda. Ang kanyang mga mata ay nanlaki sa gulat at pagkalito. Sinuri niya ang mukha ng babae, ang peklat, ang ibang hugis ng ilong. Pero nang tumingin siya sa mga mata nito, nakita niya ang parehong kaluluwa na minsan nang nag-alaga sa kanya noong siya ay na-stroke, ang parehong babae na nagtimpla ng kape niya tuwing umaga, ang ina ng kanyang apo. "Tala?" Ang nanginginig na sambit ng matanda. "Patay na. Ang manugang ko. Buhay po ako pa. Bumalik po ako para sa inyo. Para kay Leia. At para bawiin ang kinuha nila sa atin." Isang butil ng luha ang tumakas sa mata ni Don Eusebio at dumaloy sa kanyang sentido. Ang katotohanan ay tila isang masakit na gamot na kailangan niyang lunukin. Sinubukan niyang bumangon, ngunit pinigilan siya ni Mara ng marahan. "Huwag po kayong gumalaw masyado. Mahina pa po kayo."
Patawarin mo ako. Ang hagulgol ng matanda, bagamat walang boses na lumalabas, ay damang-dama ang bigat ng kanyang pagsisisi. Patawarin mo ako sa ginawa ng anak ko. Pinalaki ko ang isang demonyo. Wala akong nagawa habang inaapi ka nila. Pinunasan ni Mara ang luha ng matanda gamit ang kanyang hinlalaki. Wala siyang naramdamang galit para sa biyenan. Ang matandang ito ay biktima rin. Isang ama na pinagtaksilan ng sariling dugo. Wala po kayong kasalanan pa. Ang mahalaga, gising na kayo. At kailangan ko po ang tulong nyo. Sa sandaling iyon, bumukas ang pinto ng kwarto. Pumasok si Aling Corazon. Dala ang isang palanggana ng maligamgam na tubig. Nang makita niya na gising at umiiyak ang kanyang amo, muntik na niyang mabitawan ang palanggana. Ngunit nang makita niya ang pagkakayakap ni Mara sa matanda, naintindihan na niya ang lahat. Mabilis na isinara ni Aling Corazon ang pinto at nilock ito. Lumapit siya sa kama, lumuluhod at humahalik sa kamay ni Don Eusebio. "Senyorito," iyak ng matandang katulong. "Salamat sa Diyos. Salamat at gising na kayo." "Corazon," mahinang sabi ng Don. "Bantayan mo ang pinto. May kailangan kaming gawin." Mula sa ilalim ng kutsyon ng kabilang kama, kung saan siya natutulog, inilabas ni Mara ang isang folder na ipinadala ni Gael. Ito ay naglalaman ng isang revised last will and testament at isang special power of attorney. "Pa, kailangan niyo po itong pirmahan," paliwanag ni Mara habang iniaabot ang ballpen sa nanginginig na kamay ng matanda. Sa dokumentong ito, ibinibigay niyo ang lahat ng karapatan sa pamamahala ng kumpanya at ang guardianship ni Leia kay Mara Villaseñor. Sa akin, ito lang po ang paraan para mapigilan natin si Rafael na ibenta ang bahay at ilayo si Leia. Hindi nagdalawang isip si Don Eusebio. Alam niyang ito ang kanyang huling laban. Sa kabila ng panghihina, buong puwersa niyang hinawakan ang ballpen. Ang bawat guhit ng tinta sa papel ay isang deklarasyon ng digmaan laban sa kasamaan ng kanyang anak. Nang matapos niyang pirmahan ang huling pahina, bumuntong hininga siya na tila nabunutan ng tinik sa dibdib. "Itago mo yan, Tala," bilin ng matanda. "Gamitin mo yan para durugin sila." Agad na itinago ni Mara ang dokumento. Akala nila ay ligtas na sila. Ngunit ang tadhana ay sadyang mapaglaro. Isang malakas na katok ang dumagundong sa pinto. "Nurse Mara, buksan mo ang pinto." Ang boses ay hindi kay Rafael at hindi rin kay Isabel. Ito ay isang boses na nagdulot ng kilabot kay Mara, si Dr. Silvio Aranas, ang bayarang doktor na nagpeke ng medical records ni Isabel at nagre-reseta ng lason para kay Don Eusebio. Nagkatinginan sina Mara at Aling Corazon. Ang takot ay agad na bumalot sa silid. Hindi inaasahan ang pagdating ng doktor ng ganito kaaga. "Papumikit po kayo," mabilis na utos ni Mara habang inaayos ang kumot at unan. "Magtulog-tulugan po kayo. Kahit anong mangyari, huwag po kayong didilat o magsasalita." Humiga si Don Eusebio at ipinikit ang kanyang mga mata. Pilit na pinapakalma ang sarili. Binuksan ni Aling Corazon ang pinto na may halong nerbiyos. Pumasok si Dr. Aranas, suot ang kanyang puting coat, kasunod si Rafael na mukhang bagong gising at iritable. "Bakit nakalak ang pinto?" Masungit na tanong ng doktor habang naglalakad palapit sa kama. Nagpapalit po kasi ako ng diaper ni Sir. Ayaw ko po sanang may pumasok na iba." Palusot ni Mara. Ang kanyang puso ay kumakalabog sa kanyang lalamunan. Hindi pinansin ni Dr. Aranas ang paliwanag. Agad nitong kinuha ang chart sa paanan ng kama at tiningnan ang monitor na nakakabit sa dibdib ni Don Eusebio. Ito ang problema. Maaaring dayain ni Don Eusebio ang kanyang paghinga. Maaari siyang magpanggap na tulog, ngunit hindi niya kayang dayain ang tibok ng kanyang puso dahil sa takot at tensyon na baka mabuko sila. Ang heart rate ni Don Eusebio sa monitor ay mabilis na tumaas. Ang berdeng linya sa screen ay naglilikha ng matataas na bundok
At ang tunog ng makina ay bumilis, tila isang pasaway na tambol na nagbabadya ng panganib. Tut 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 tut. Napatingin si Dr. Arana sa monitor. Pagkatapos ay sa pasyente at huli ay kay Mara. Ang mga mata ng doktor ay naningkit sa paghihinala. Isang pasyente na comatose at sedated ay hindi dapat magkaroon ng ganito kabilis na tibok ng puso. Bakit ang bilis ng pulso niya? Tanong ng doktor. Ang boses ay puno ng pagdududa. Parang gising siya at kinakabahan. Lumapit si Dr. Arana sa mukha ni Don Eusebio. Hinawakan niya ang talukap ng mata ng matanda at akmang bubuksan ito upang suriin ang pupils. Kung bubuksan niya ito at makikita ang takot sa mata ng Don, tapos na ang lahat. Tapos na ang plano. Nakaabang si Rafael sa likuran, ang kamay ay nasa bulsa kung saan nakatago ang singsing. Ang hangin sa loob ng kwarto ay naging manipis, sapat na upang mapigil ang hininga ni Mara habang pinapanood ang kamay ng doktor na dahan-dahang lumalapit sa mata ng kanyang biyenan. Bago pa man dumampi ang daliri ng doktor sa talukap ng mata ni Don Eusebio, isang malakas na tunog ng pagbagsak ng isang bagay nayari sa metal ang umalingaw-ngaw mula sa banyo ng silid. Agad na napalingon sina Dr. Aranas at Rafael sa direksyon ng ingay. Ang kanilang atensyon ay pansamantalang naagaw. Ano yun? Tanong ni Rafael. Baka po nahulog lang yung bedpan, sir. Ako na pong bahala. Mabilis na sagot ni Mara habang naglalakad patungo sa banyo. Ito ay isang desperadong galaw. Sadyang inihulog ni Aling Corazon ang isang maliit na palanggana sa loob upang lumikha ng diversion. Ginamit ni Mara ang pagkakataong iyon. Habang nakatalikod ang dalawang lalaki, mabilis niyang pinatay ang heart monitor. Pagkatapos ay muli niya itong binuksan. Ang makina ay nag-reboot at ang mabilis na tunog ay napalitan ng isang normal at mabagal na pagtibok habang bumabalik sa dating setting ang aparato. Nang lumingon muli ang doktor, ang monitor ay nagpapakita na ng isang kalmadong pulso. Kumunot ang noo ni Dr. Aranas. Nagtataka. Tiningnan niyang muli ang pasyente. Ang dibdib ni Don Eusebio ay payapa na sa paghinga. Ang takot kanina ay napalitan na ng kontroladong pagpapanggap. Weird, bulong ng doktor. Baka may glitch lang ang machine. Tinuloy niya ang pagsuri sa mata ni Don Eusebio. Binuksan niya ito at itinutok ang kanyang maliit na flashlight. Ang nakita niya ay isang blankong mata. Walang reaksyon, walang buhay. Isang perpektong pag-arte ng isang taong comatose. He's stable, sabi ng doktor habang nagliligpit ng gamit. Continue the medication as prescribed. Tataas ko lang ng konti ang dosage ng sedative para masigurong hindi siya magigising. Nakahinga ng maluwag si Mara, ngunit agad ding bumalik ang kaba. Mas mataas na dosage? Ibig sabihin, mas malapit sa kamatayan. Kailangan na nilang kumilos. Mabilis. Pagkaalis ng doktor, naiwan si Rafael sa silid, nakatitig kay Mara ng may matinding hinala. Hindi siya naniniwala sa glitch. May nararamdaman siyang mali. Ngunit bago pa siya makapagsalita, tumunog ang kanyang telepono. Isang tawag mula sa bangko. Habang abala si Rafael sa pakikipag-usap, lumapit si Mara kay Aling Corazon sa kusina. Nay, kailangan na nating umalis dito mamayang gabi. Bulong ni Mara. Tatawagan ko na si Gael, pero kailangan nating isama si Leia. Hindi ko siya pwedeng iwan. Kinagabihan, ang tensyon sa mansyon ay mas masahol pa sa katahimikan ng isang sementeryo. Si Rafael, matapos malaman mula sa bangko na may nag-attempt i-freeze ang kanyang accounts gamit ang lumang pirma ng kanyang ama, ay nagwawala sa galit. Alam niyang may kinalaman si Mara dito. Si Isabel naman, matapos ang kahihiyan sa opisina at ang pagkatuklas sa walang lamang safe, ay nagkulong sa kwarto, umiinom at nagpaplano ng sarili niyang paghihiganti. Napagdesisyonan nila. Sa lalong madaling panahon,
Kailangan nilang alisin ang lahat ng sagabal, ibenta ang bahay, itapon si Don Eusebio sa isang murang nursing home, at si Leia ay ipapadala sa isang boarding school sa pinakamalayong probinsya kung saan hindi na ito kailanman magiging paalala ng kanilang mga kasalanan. Ito ang narinig ni Mara mula sa listening device na nakakabit sa ilalim ng mesa ni Rafael. Ang kanyang dugo ay kumulo hanggang sa puntong hindi na niya kayang manatiling kalmado. Ang pagpapadala kay Leia sa malayo ay katumbas na rin ng pagpatay sa kaluluwa ng bata. Hindi na siya makapaghintay sa plano ni Gael. Ngayong gabi, kailangan niyang iligtas ang kanyang anak. Bandang 10:00 ng gabi, habang abala si Rafael sa kanyang study room at lasing na si Isabel sa kwarto, dahan-dahang pumasok si Mara sa silid ni Leia. Gising pa ang bata. Yakap-yakap ang sirasirang manika. "Anak, aalis na tayo," bulong ni Mara habang pinupunasan ng luha sa kanyang mga mata. "Sasama ka kay Nurse Mara, okay? Pupunta tayo sa isang lugar kung saan hindi ka na nila sasaktan." Tumango si Leia. Ang kanyang mga mata ay puno ng pag-asa. Sa wakas, ngunit nang akmang bubuhatin na ni Mara ang bata, bumukas ang pinto. Nakatayo doon si Isabel, ang kanyang buhok ay gulo-gulo at amoy alak ang hininga. May hawak siyang maleta. "Saan mo dadalhin ang bata?" tanong ni Isabel. Ang boses ay malamig at walang emosyon. Ako ang inutusan ni Sir Rafael na ihatid siya sa sasakyan. Papunta na raw po siya sa probinsya. Mabilis na palusot ni Mara. Isang mapait na ngiti ang gumuhit sa labi ni Isabel. "Sinungaling. Akala mo maloloko mo ako? Narinig ko kayo. Akala mo ba hahayaan kong makuha mo ang lahat? Kung may aalis sa bahay na ito, ako yon. At isasama ko ang bata. Siya ang insurance ko laban kay Rafael." Mabilis na hinablot ni Isabel ang braso ni Leia at kinaladkad ito palabas ng kwarto. Sumigaw ang bata sa takot at sakit. Pilit na inaabot ang kamay kay Mara. "Mara! Mara, tulong!" Sa sandaling iyon, nawala ang lahat ng pagpipigil ni Mara. Ang pagiging nurse, ang pagiging espiya, ang pagiging biktima, lahat ay naglaho. Ang natira na lamang ay ang isang ina na nagnginggit-ngit sa galit. Isang leon ang handang pumatay para sa kanyang anak. Sumugod si Mara gamit ang training niya sa militar. Isang mabilis na sipa sa likod ng tuhod ni Isabel ang nagpatumba dito. Bago pa man makatayo ang babae, isang matulis na hampas sa batok gamit ang gilid ng palad ni Mara ang nagpawala ng malay dito. Bumagsak si Isabel sa sahig. Walang buhay. "Mama!" sigaw ni Leia habang tumatakbo at yumayakap sa binti ni Mara. Binuhat ni Mara ang kanyang anak. Hindi na mahalaga kung mabuko siya. Ang importante ay mailayo ang kanyang anak sa impyernong ito. Tumatakbo sila sa pasilyo, patungo sa hagdanan nang biglang bumukas ang pinto ng study room. Nakatayo doon si Rafael, hawak ang isang baril na nakatutok sa kanila. Ang kanyang muka ay hindi na nagtataka, kundi puno na ng kasiguraduhan at galit. "Kaya pala," sabi ni Rafael, ang boses ay malamig na tila yelo. "Ang tapang mo para bumalik dito. Hindi ka man lang nagbago tala." Napatigil si Mara sa gitna ng pasilyo. Yakap-yakap si Leia na nanginginig sa takot. Ang kanyang disguise ay wala ng silbi. Ang kanyang mga plano ay gumuho na. "Sino ka?" tanong ni Rafael, bagamat alam na niya ang sagot. Gusto lang niyang marinig mula sa bibig ng babaeng akala niya ay naging abo na. "At bakit mo pinoprotektahan ang batang yan na parang sayo?" Itinaas ni Mara ang kanyang ulo. Ang takot sa kanyang mga mata ay napalitan ng isang nag-aalab na tapang. Tinitigan niya ng diretso ang lalaking minsan niyang minahal, ang lalaking pumatay sa kanya, at ang lalaking nagkait ng kaligayahan sa kanilang anak. "Hindi mo ba nakikilala ang asawa mo, Rafael?" Sagot niya. Ang boses ay hindi nagaralgal,
kundi buo at matatag. Ang boses ni Tala, Iskandriya. Ang boses ng isang babaeng bumangon mula sa hukay para maningil. Ang pag-amin ni Tala ay tila isang malakas na sampal na gumising sa natutulog na demonyo sa loob ni Rafael. Ang pagdududa sa kanyang mga mata ay nawala. Napalitan ng isang dalisay at nakamamatay na galit. Ang kanyang mga labi ay umangat sa isang mapanganib na ngisi at ang pagkakahawak niya sa baril ay humigpit. Tama nga ako, bulong ni Rafael. Ang boses ay puno ng panggigigil. Hindi ka dapat nabuhay. Dapat tinapos na kita noon pa. Itinaas niya ang baril. Ang dulo nito ay direktang nakatutok sa noo ni Tala. Napapikit si Leia at isinubsob ang muka sa dibdib ng kanyang ina. Ang kanyang maliliit na kamay ay mahigpit na nakakapit sa damit ni Tala na tila ito ang kanyang huling kalasag. Niyakap ni Tala ang kanyang anak, handang saluhin ang bala para dito. Ang kanyang mga mata ay hindi kumukurap habang nakikipagtitigan sa lalaking minsan niyang pinangakuang mamahalin habang buhay. Ang pasilyo ay napuno ng isang mabigat na katahimikan kung saan ang tanging maririnig ay ang mabilis na paghinga ng bawat isa. Ang daliri ni Rafael ay nagsimula nang humigpit sa gatilyo. Sa sandaling iyon, ang katahimikan ay biglang nawasak. Ang malaking pinto sa ibaba ng hagdanan ay bumukas ng malakas. Lumikha ng isang malakas na kalabog na umalingaw-ngaw sa buong kabahayan. Mula sa pinto ay pumasok ang isang grupo ng mga pulis na nakauniporme, kasama ang isang lalaking matikas ang tindig at pamilyar ang mukha kay Tala. Si Gael. "Drop the weapon, Mr. Castañeda!" Sigaw ng isang pulis. Ang boses ay matigas at puno ng awtoridad. Agad na naitutok ng mga pulis ang kanilang mga baril kay Rafael. Natigilan si Rafael. Ang kanyang mukha ay puno ng pagkalito at gulat. Paano? Paano sila nakapasok? Hindi niya napansin ang bahagyang paggalaw ng hinlalaki ni Tala kanina. Ang pagpindot nito sa isang maliit na butones na nakatago sa ilalim ng kwelyo ng kanyang uniforme. Isang panic button na konektado sa cellphone ni Gael. Mabilis na nagbago ang anyo ni Rafael. Mula sa isang mamamatay tao, siya ay naging isang biktima. Ibinaba niya ang kanyang baril at itinaas ang kanyang mga kamay. Ang mukha ay puno ng pagkukunwaring takot. "Thank God you're here, officers!" Sigaw ni Rafael, ang boses ay puno ng drama. "Hulihin niyo ang babaeng yan. Kidnapper siya. Pumasok siya dito para kunin ang anak ko." Napatingin ang mga pulis kay Tala na ngayon ay yakap pa rin si Leia. Ang itsura ni Tala, payat, suot ang uniforme ng nurse at may peklat sa muka, ay tila mas kapani-paniwala bilang isang kidnapper kaysa sa mayamang negosyanteng si Rafael Castañeda. "Ma'am, pakibitawan po ang bata." Utos ng isang pulis kay Tala nang may pag-iingat. Umiling si Tala. "Anak ko po siya. Asawa niya po ako." "Sinungaling," sabat ni Rafael. "Patay na ang asawa ko. Isa siyang impostor na gustong nakawin ang mana ng anak ko." Ang sitwasyon ay naging magulo. Ngunit bago pa man makalapit ang mga pulis kay Tala, isang mahinang tunog ng gulong ang narinig nila mula sa dulo ng pasilyo. Dahan-dahang lumabas mula sa kanyang silid si Don Eusebio, nakaupo sa kanyang wheelchair habang tinutulak ito ni Aling Corazon na lumuluha. Ang lahat ay napatingin sa matanda. Ang kanyang mukha ay maputla at ang kanyang katawan ay mahina. Ngunit ang kanyang mga mata ay nag-aalab sa determinasyon. Tumingin siya sa kanyang anak na si Rafael nang may halong galit at awa. Pagkatapos ay ibinaling niya ang kanyang tingin sa mga pulis. "Hayaan niyo siyang umalis," utos ni Don Eusebio. Ang kanyang boses ay mahina, ngunit may bigat na hindi kayang baliwalain ng sinuman. "Ang babaeng yan, si Mara Villaseñor, siya ang itinalaga kong legal guardian ng aking apo, at may karapatan siyang ilayo ang bata sa bahay na ito." Natulala si Rafael. Hindi siya makapaniwala sa kanyang narinig. "Ano bang pinagsasabi mo pa? Nagpapagamit ka sa babaeng yan."
Tumahimik ka, Rafael, sagot ng matanda. Ang boses ay nagkaroon ng biglaang lakas. Alam ko ang lahat, at sa mata ng batas, ako pa rin ang may-ari ng lahat ng ito. Dahil sa presensya ng mga pulis at sa deklarasyon ng Don, wala nang nagawa si Rafael. Ang kanyang mga kamay ay bumagsak sa kanyang tagiliran. Talunan. Sa sahig, dahan-dahang nagkamalay si Isabel. Hawak ang masakit na batok. At nasaksihan ang huling bahagi ng eksena, ang pag-alis ni Tala, kasama ang bata, habang protektado buong mga pulis. Ang tingin na ibinigay ni Isabel kay Tala ay hindi natakot, kundi purong puot na nangangakong maniningil. Sa labas ng mansyon, mabilis na isinakay ni Gael sina Tala at Leia sa kanyang sasakyan. Ang mga ilaw ng sasakyan ng pulis ay kumukutitap sa madilim na gabi, tila mga bituin na gumagabay sa kanilang pagtakas. Salamat, Gael, sabi ni Tala habang inaayos ang kumot sa natutulog na si Leia sa likod. Sa wakas, ligtas na sila. Sa wakas, nakahinga na siya ng maluwag. Wala kang dapat ipagpasalamat, sagot ni Gael. Ang kanyang mga mata ay nakatuon sa daan, ngunit ang kanyang atensyon ay nasa babaeng katabi niya. Ito ay simula pa lamang, Tala. Hindi sila titigil. At tama si Gael. Sa loob ng mansyon, matapos umalis ang mga pulis, ang katahimikan ay nabasag ng tunog ng isang babasaging bagay na inihagis sa dingding. Si Isabel, na ngayon ay puno ng galit at kahihiyan, ay kinuha ang kanyang cellphone. Ang kanyang mga daliri ay nanginginig habang nagdadial ng isang numero mula sa isang lumang contact list. Isang numero na ipinangako niyang hindi natatawagan muli. Sumagot ang isang malamig na boses ng lalaki sa kabilang linya. Anong kailangan mo? May trabaho ako para sa'yo, sabi ni Isabel. Ang kanyang boses ay walang emosyon na mas nakakatakot kaysa sa anumang sigaw. Doblehin mo ang dati mong presyo. Hindi mahalaga. May sandaling katahimikan sa kabilang linya. Sino ang target? Tumingin si Isabel sa bintana, sa daan, kung saan nawala ang sasakyan ni Gael kanina. Ang kanyang mga mata ay suminag sa dilim, tila mga mata ng isang ahas na handa ng manuklaw. Patayin mo ang babae at ang anak niya ngayong gabi. Ang Grand Ballroom ng Manila Peninsula ay kumikinang sa ilalim ng mga dambuhalang chandelier. Ang hangin ay puno ng halimuyak ng mga mamahaling pabango at ang mahinang ugong ng tawanan at bulungan mula sa mga pinakamayayamang tao sa Pilipinas. Ito ang gabi ng ika-70 kaarawan ni Don Eusebio at kasabay nito, ang grand launch ng pinakabagong proyekto ng Castañeda Holdings. Si Rafael sa kanyang pinasadyang taksido at si Isabel sa isang kumikinang na itim na gown ay ang larawan ng perpektong mag-asawa, ngumingiti sa mga kamera, nakikipagkamay sa mga politiko, at lumalangoy sa dagat ng papuri. Sila ang hari at reyna ng gabing ito, at ang lahat ay nasa ilalim ng kanilang mga palad. Sa isang sulok, malapit sa entablado, nakaupo si Don Eusebio sa kanyang wheelchair, malinis at presentably, ngunit ang kanyang mga mata ay blanko. Tila wala sa sarili, isang perpektong pag-arte na pinagpraktisan nila ni Tala sa loob ng ilang linggo. Sa tabi niya ay si Aling Corazon at si Leia, na nakasuot ng isang simpleng puting bestida, tahimik na pinapanood ang magarbong pagdiriwang. Sa di kalayuan, nakatayo si Gael. Ang kanyang mga mata ay alerto, hindi sa mga bisita, kundi sa bawat anino at bawat pinto ng ballroom. Nang magtama ang kanilang tingin ni Don Eusebio, bahagya itong tumango. Isang senyales na ang lahat ng posibleng banta sa labas ay nasiguro na. Ang bayad na mamamatay tao ni Isabel ay hindi makakalapit. Nagsimula na ang programa. Umakyat si Rafael sa entablado. Ang kanyang boses ay puno ng kumpiyansa habang pinasasalamatan ang lahat ng dumalo. Sa likuran niya, isang malaking LED screen
ang nagpapakita ng kanyang mga larawan, kasama ang mga kilalang personalidad, ang imahe ng isang matagumpay at kagalang-galang na negosyante. Tonight, we are not just celebrating a milestone for my father, panimula ni Rafael. We are celebrating the future, a future built on trust, integrity, and hindi na niya natapos ang kanyang sasabihin. Ang malaking pinto sa dulo ng ballroom ay bumukas ng dahan-dahan. Ang lahat ng atensyon ay napunta doon. Mula sa dilim, isang babae ang lumakad papasok. Ang kanyang bawat hakbang ay mabagal, sinadya at puno ng bigat. Nakasuot siya ng isang blood-red silk gown na tila apoy na gumagapang sa sahig. Ang kanyang buhok ay nakalugay, umaalon sa kanyang likuran. Ang kanyang mukha, bagamat may bahid pa rin ng peklat, ay hindi na mukha ng isang kawawang nurse, kundi mukha ng isang reyna na nagbabalik upang bawiin ang kanyang kaharian. Natigilan ang lahat. Ang musika ay huminto. Ang mga bulungan ay namatay. Si Rafael, na nakatayo sa entablado, ay natulala. Ang mikropono ay halos madulas sa kanyang kamay. Sa tabi niya, si Isabel ay namutla na parang papel. Ang kanyang mga mata ay nanlaki sa hindi makapaniwalang pagkasindak. Si Tala. Naglakad si Tala sa gitna ng pasilyo na ginawa ng mga naguguluhang bisita. Ang kanyang mga mata ay hindi lumilingon sa kaliwa o kanan. Nakatuon lamang ito sa dalawang tao sa entablado. Ang kanyang bawat hakbang ay isang akusasyon. Ang kanyang bawat paghinga ay isang sumpa. Nang makarating siya sa harap ng entablado, ngumiti siya ng bahagya kay Rafael, isang ngiting mas malamig pa sa yelo. At sa isang senyas mula kay Gael, sa technical booth, ang screen sa likod ni Rafael ay biglang nag-iba. Ang corporate video ay napalitan ng isang madilim at magalaw na kuha mula sa isang dashcam. Ang petsa at oras sa ibaba ng screen ay nagpapakita ng gabi. 2 taon na ang nakalipas. Sa video, nakita ng lahat ang isang lalaki, si Rafael, na nakayuko sa gulong ng isang kotse, may hawak na pliers. Malinaw na malinaw ang pagputol niya sa brake lines ng sasakyan. Pagkatapos ay tumayo siya, tumingin sa paligid, at ngumiti sa kamera na hindi niya alam na nagre-record. Isang kolektibong paghinga ng pagkagulat ang pumuno sa buong ballroom. Ang mga kamera ng media ay sunod-sunod na kumislap, nakatutok sa mukha ni Rafael na ngayon ay basang-basa na ng pawis. "That's fake! Edited yan!" Sigaw ni Rafael, ngunit ang kanyang boses ay nilamon ng ingay ng mga bulungan. Umakyat si Tala sa entablado, kinuha ang isa pang mikropono at humarap sa lahat. Ang kanyang boses, nang magsimula siyang magsalita, ay kalmado ngunit tumatago sa buto. "Good evening," panimula niya. "Marami sa inyo ang kilala ako bilang asawa ni Rafael Castañeda at marami rin sa inyo ang pumunta sa burol ko. 2 taon na ang nakalipas." Tumingin siya ng diretso sa mga mata ni Rafael. "Ang hindi niyo alam, ang lalaking ito, kasama ang aking matalik na kaibigan na si Isabel Quirino, ay sinubukang patayin ako para makuha ang aking mana. Pero nagkamali sila." Itinaas ni Tala ang kanyang kamay at marahang hinaplos ang kanyang peklat. "Hindi nila ako napatay. Pinatatag lang nila ako." Humarap siya sa audience, ang kanyang boses ay umalingaw-ngaw sa bawat sulok ng silid. "Hindi ako si Mara Villaseñor. Ako si Tala Iscandria Monteverde. At nagbalik ako mula sa impyerno para bawiin ang lahat ng kinuha nila sa akin." Sa sandaling iyon, tila isang damang sumabog. Ang mga sigawan, ang mga tanong mula sa media, ang pagkalito ng mga bisita ay lumikha ng isang nakabibinging kaguluhan. Ngunit sa gitna ng lahat ng ito, isang maliit na boses ang narinig. Si Leia, na kanina pa nakatingin sa kanyang ina, nang may paghanga, ay hindi na napigilan ang sarili. Kumawala siya sa hawak ni Aling Corazon at tumakbo paakyat ng entablado. Hinablot niya ang laylayan ng bestida ni Tala at niyakap ito
ng mahigpit. Pagkatapos ay kinuha niya ang mikropono mula sa kamay ng kanyang ina. Tumingin siya sa daan-daang mukha na nakatingin sa kanya at nang walang takot, nagsalita siya ng malinaw at malakas. "Siya po ang mami ko." Sigaw ng bata. Ang kanyang tinig ay umaling-awngaw sa buong ballroom. Pagkatapos ay itinuro niya ang nanginginig na si Isabel. At yung babaeng yan, bruha po yan. Ang simpleng deklarasyon ng isang bata ang tuluyang gumasak sa lahat ng kasinungalingan. Ang mga bisita ay napuno ng awa para sa mag-ina at ng pandidiri para sa mag-asawang Castañeda. Ito na ang katapusan, ang hustisya. Ngunit si Rafael, na ngayon ay wala ng matakbuhan at nakukulong na sa sarili niyang entablado, ay nagpakita ng kanyang tunay na kulay. Ang kanyang mukha ay nag-iba. Mula sa pagiging isang negosyante, ito ay naging mukha ng isang hayop na nasukol. Nakita niya ang isang security guard sa gilid ng intababambay tablado na abala sa panonood. Sa isang mabilis at desperadong kilos, sinugod ni Rafael ang guard. Inagaw ang baril nito at bago pa man may makakilos, hinablot niya si Leia mula sa tabi ni Tala. Itinutok niya ang baril sa sentido ng umiiyak na bata. "Huwag kayong lalapit," sigaw ni Rafael. Ang kanyang mga mata ay ligaw at puno ng kabaliwan. Ang buong ballroom ay napuno ng tilian. "Subukan niyong lumapit, mamamatay kaming lahat dito, uunahin ko tong bata." Ang tagumpay ni Tala ay biglang naging isang bangungot. Ang kanyang anak, ang kanyang buhay, ay nasa kamay na naman ng demonyong minsan nang sumubok na pumatay sa kanya. Ang buong ballroom ay tila isang litratong nagyelos sa oras. Ang mga hininga ay napigil, ang mga mata ay nanlalaki sa takot, at ang tanging gumagalaw ay ang nanginginig na kamay ni Rafael na nakatutok sa sentido ng kanyang umiiyak na anak. Si Tala ay nakatayo sa harap niya. Ang kanyang pulang bestida ay tila isang bandila ng dugo at digmaan sa gitna ng entablado. Ngunit sa kabila ng panganib, ang kanyang mukha ay nanatiling kalmado. Ang kanyang mga mata ay hindi nagpapakita ng takot, kundi ng isang malalim na pagkaunawa at pagkasuklam. "Bitawan mo ang anak ko, Rafael," sabi ni Tala. Ang kanyang boses ay hindi pa sigaw, kundi isang mahinahon ngunit matalim na utos na tumagos sa tensyonadong katahimikan. Isang baliw na tawa ang kumawala sa bibig ni Rafael. "At bakit ko gagawin yon? Para ano? Para panoorin kitang kunin ang lahat ng pinaghirapan ko? Para makita kang masaya kasama ang anak natin habang ako ay nabubulok sa kulungan? Hindi, Tala. Kung babagsak ako, isasama kita. Isasama ko kayong dalawa." Dahan-dahang humakbang si Tala palapit. Itinaas ni Rafael ang baril, mas idiniin ito sa ulo ni Leia na naging dahilan ng mas malakas na pag-iyak ng bata. "Huwag kang lalapit," sigaw ni Rafael. Ngunit hindi tumigil si Tala. Patuloy siyang lumapit, ang kanyang mga mata ay nakatitig lamang sa mga mata ni Rafael. Binabasa ang bawat hibla ng kaduwagan na nakatago sa likod ng pagbabanta nito. "Hindi mo yan gagawin," sabi ni Tala. Ang kanyang boses ay tila isang bulong na silang dalawa lang ang nakakarinig. "Alam mo kung bakit? Dahil hindi ka isang duwag na pumapatay sa harap ng maraming tao, Rafael. Isa kang duwag na pumapatay ng patalikod. Isang duwag na pumuputol ng preno sa dilim. At higit sa lahat, isa kang talunan. Isang talunang nabuhay sa anino ng kanyang ama at pagkatapos ay sa anino ng kanyang asawa." Ang bawat salita ay tila isang suntok sa ego ni Rafael. Ang kanyang mukha ay namula sa galit at kahihiyan. Ito ang pinakamasakit na insulto, ang katotohanan. Ang pagkakahawak niya sa baril ay bahagyang lumuwag, habang ang kanyang isipan ay nalilito sa pagitan ng galit at ng katotohanan sa sinabi ni Tala. Sa sandaling iyon ng kanyang pag-aalinlangan, isang matinis na putok ng baril ang bumasag sa katahimikan. Ngunit ang tunog ay hindi nagmula sa baril na hawak ni Rafael. Ito ay nagmula sa isang anino sa balcony ng ballroom.
Ang baril ay nahulog mula sa kamay ni Rafael. Isang maliit na butas ang lumitaw sa kanyang balikat at isang mabilis na agos ng dugo ang dumungis sa puting tela ng kanyang taksido. Napasigaw siya sa sakit at gulat at sa pagkawala ng kanyang balanse ay nabitawan niya si Leia. Bago pa man bumagsak si Rafael sa sahig ng entablado, sinalunan ni Tala ang kanyang anak. Kasabay nito, ang mga pulis at security personnel ay umakyat na sa entablado at dinamba ang sugatang si Rafael. Ang tunog ng posas na isinasara sa kanyang pulso ay mas malakas pa sa anumang sigaw ng pagpupunyagi. Sa gitna ng kaguluhan, nakita ni Isabel ang pagkakataon. Habang ang lahat ng atensyon ay nasa entablado, tumakbo siya patungo sa service exit. Ang kanyang mga takong ay hirap na sumasabay sa bilis ng kanyang pagtakas. Ngunit bago pa man niya marating ang pinto, hinarangan ang kanyang daan ng isang pader ng mga babaeng nakagown at alahas. Ang mga donya, ang mga asawa ng mga negosyante na kanina lang ay kaibigan niya. Ang mga mukha nila ay hindi na puno ng peking ngiti, kundi ng pagkutya at pandidiri. "Saan ka pupunta, Isabel?" tanong ng isa. Habang ang isa naman ay sinadyang itulak ang isang serving cart sa kanyang daraanan. Natapilok si Isabel sa sarili niyang takong at bumagsak sa sahig. Ang kanyang mamahaling gown ay nag-usot. Ang kanyang buhok ay nagulo. Ang mga babaeng dati niyang nilalamangan ay ngayon ay nakapalibot sa kanya. Hindi siya sinasaktan, ngunit hinuhusgahan siya ng kanilang mga mata. Tinatakpan ng lahat ng posibleng daan, palabas hanggang sa dumating ang mga pulis upang pusasan din siya. Ang kahihiyan ay isang parusang mas masahol pa sa kulungan. Sa entablado, ang mundo ni Tala ay lumit. Ang ingay ng mga sirena sa labas, ang kislap ng mga kamera, ang bulungan ng mga tao, lahat ay naglaho. Ang tanging nakikita niya ay ang mukha ng kanyang anak na puno ng luha. Ang tanging naririnig niya ay ang tibok ng puso nito na sumasabay sa tibok ng kanyang puso. Lumuhod si Tala at niyakap si Leia ng napakahigpit. Isinubsob ang kanyang mukha sa buhok ng bata na amoy shampoo at takot. Dito, sa gitna ng gumuho nilang mundo, sa ibabaw ng entablado ng kasinungalingan, nahanap nila ang kanilang katotohanan. Ang yakap na yon ay hindi lang yakap ng isang ina sa kanyang anak. Ito ay yakap ng paglaya, yakap ng hustisya, at yakap ng isang bagong simula. "Tapos na, anak," hikbi ni Tala. "Tapos na ang lahat. Ligtas ka na. Ligtas na tayo." Umiyak si Leia, hindi na sa takot, kundi sa ginhawa. Isang iyak na naghugas sa lahat ng sakit at bangungot ng nakalipas na 2 taon. Dahan-dahang lumapit sa kanila si Don Eusebio, tinutulak ang sariling wheelchair. Sa likod niya ay si Gael. Ang kanyang mukha ay kalmado, ngunit ang kanyang mga mata ay nakatuon lamang kay Tala, puno ng paghanga at pagmamahal na hindi na kailangang bigkasin pa. Inilagay ng matanda ang kanyang kamay sa likod ni Tala, habang si Gael naman ay marahang hinaplos ang ulo ni Leia. Ang 4 na sulok ng isang nasirang pamilya ay muling nabuo, hindi sa dugo, kundi sa pagmamahal, katapatan, at sa pangakong haharapin nila ang bukas ng magkakasama. Ang ilaw ng mga kamera ay patuloy na kumikislap, ngunit para kay Tala, ang tanging liwanag na mahalaga ay ang kinang sa mga mata ng kanyang anak. Sa wakas, pagkatapos ng mahabang gabi, sisikat na rin ang araw. 1 taon na ang lumipas. Ang mansyon ng mga Castañeda ay hindi na isang pugad ng dilim at takot. Ang mga makakapal na kurtina ay napalitan na ng mga manipis na tela na hinahayaang pumasok ang liwanag ng araw. Ang amoy gamot at luma ay napalitan na ng halimuyak ng mga sariwang bulaklak mula sa hardin at ng bagong barnis sa sahig na kahoy. Ang dating tahanan ng mga kasinungalingan ay ngayon ay isa ng kanlungan ng kapayapaan. Sa isang malamig at masikip na selda sa Muntinlupa, malayo sa karangyaan na dati niyang kinagisnan,
Nakaupo si Rafael sa isang matigas na semento. Ang kanyang dating makisig na anyo ay wala na. Napalitan ng isang payat na katawan, magulong buhok, at mga matang walang buhay. Sa kabilang selda, sa kulungan ng mga babae, si Isabel ay araw-araw na nakikipag-away para sa kapirasong tinapay. Ang kanyang dating makinis na balat ay puno na ng mga peklat at pasa, isang refleksyon ng kasamaang matagal na niyang itinago sa loob. Ang kanilang pangalan ay nabura na sa alta sosyedad, naging isang kwento na lamang ng kasakiman at kabiguan na ibinubulong sa mga party. Ang hatol na habambuhay na pagkabilanggo ay ang kanilang huling hantungan. Sa mansyon, ang tunog ng piano ay muling pumuno sa sala. Ngunit hindi na ito ang malungkot na Nocturne ni Chopin, kundi isang masayang bersyon ng Twinkle, Twinkle Little Star na tinutugtog ng maliliit na daliri ni Leia. Ang kanyang tawa ay tila musika na naghugas sa lahat ng masasakit na alaala sa bahay na yon. Si Don Eusebio, na ngayon ay nakakakain na ng mag-isa at nakakatayo na sa tulong ng isang tungkod, ay nakaupo sa tabi ng kanyang apo, pumapalakpak sa bawat tamang nota. Ang kanyang mga mata ay puno ng pagmamahal at pasasalamat. Si Aling Corazon naman ay naghahain ng merienda. Ang kanyang muka ay palaging may ngiti. Masaya sa kapayapaan na sa wakas ay natagpuan na ng pamilyang kanyang pinagsilbihan. Si Tala ay nakatayo sa may bintana. Pinapanood silang tatlo. Hindi na siya ang CEO ng kumpanya. Ipinasa niya ang pamamahala sa isang professional board at piniling mag-focus sa isang maliit na foundation na tumutulong sa mga single mothers at mga batang biktima ng abuso. Hindi niya kailangan ng kapangyarihan o kayamanan. Ang tanging kailangan niya ay ang makitang masaya at ligtas ang kanyang pamilya. Naramdaman niya ang isang presensya sa kanyang likuran. Hindi na niya kailangang lumingon. Ang pamilyar na amoy ng aftershave at ang init na dala nito ay sapat na. Ready na kayo? Tanong ni Gael. Ang kanyang boses ay malambing. Lumingon si Tala at ngumiti. Ang pagmamahal sa pagitan nila ay hindi isang nag-aalab na apoy, kundi isang tahimik na ilog, malalim, panatag, at sigurado. Walang pilitan, walang madramang deklarasyon. Ang kanilang pag-ibig ay nabuo sa respeto, sa pag-unawa, at sa mga sugat na sabay nilang ginamot. Pinapatawad mo na ba sila? Biglang tanong ni Gael. Tumingin si Tala sa labas ng bintana, sa asul na langit. Hindi ko na sila iniisip, Gael. At para sa akin, yun na ang pinakamataas na uri ng kapatawaran. Ang kalimutan na minsan, naging bahagi sila ng buhay ko. Ang dalampasigan ng Batangas ay payapa. Ang araw ay dahan-dahang lumulubog sa kanluran, nagiiwan ng kulay kahel at rosas na guhit sa kalangitan. Si Leia ay masayang tumatakbo, hinahabol ang mga alon kasama si Don Eusebio na nakaupo sa buhanginan. Ang kanyang mga paa ay dinadampian ng tubig alat. Sa di kalayuan, magkatabing naglalakad sina Tala at Gael. Ang malamig na hangin mula sa dagat ay nililipad ang buhok ni Tala. Hinawakan ni Gael ang kanyang kamay, ang kanilang mga daliri ay nagsalikop, na tila matagal nang kabisado ang isa't isa. Hindi sila nagsasalita, hindi na kailangan. Ang katahimikan sa pagitan nila ay puno ng mga pangako at pangarap. Huminto sila at pinanood ang paglubog ng araw. Niyakap ni Gael si Tala mula sa likuran, isinandal ang kanyang baba sa balikat nito. Masaya ka ba? Bulong ni Gael. Ipinatong ni Tala ang kanyang kamay sa mga braso ni Gael na nakayakap sa kanya. Tumingin siya sa kanyang anak na tumatawa, sa kanyang biyena na nakangiti. Ang tunog ng alon ay tila isang uyayi. Sa wakas, pagkatapos ng lahat, nahanap na niya ang kanyang tahanan. Oo, Gael, sagot niya. Ang kanyang boses ay puno ng kapayapaan. Sobra. Hindi na mahalaga ang mga peklat sa kanyang muka o sa kanyang puso. Dahil natutunan niya ang isang mahalagang aral, ang tunay na ganda ng isang babae
ay hindi nasusukat sa kinis ng kanyang balat o sa karangyaan ng kanyang buhay. Ito ay nasusukat sa kanyang tapang na bumangon muli, sa kanyang lakas na magpatawad, at sa kanyang kakayahang magmahal muli matapos wasakin ng paulit-ulit.